Maraming salamat po sa mga sumusuporta sa ating munting channel Mitsuki Official. Sa mga gustong mag-donate via GCash. Mga master, salamat. Paki-like, share and subscribe. Maraming salamat and God bless. Kabanata 151. Sister Melda, drop it. Wala akong ginawa sa kanya, tanggi ni Mark Orleans. Hindi na niya kayang makinig pa. Naramdaman niyang uminit ang mukha niya. Wala kang ginawa, lalong nagulat si Melda Main. Gayunpaman, para lumabas si Mark at mag-ehersisyo sa oras na ito, dapat ay sanayin ang kanyang katawan. Oo, wala talaga akong ginawa, seryosong sabi ni Mark. Napatingin si Melda sa kanyang pulang ngunit seryosong mukha na mas ikinatuwa niya. Paano siya naging cute? Nagpipigil siya ng tawa at sinabing, Mark, hinanap ko ito sa internet. Huwag mo masyadong i-stress ang sarili mo. Kung mas kinakabahan ka, mas kung hindi. Tumango si Mark, para sa mga lalaki laging gustong ipakita ang kanilang pinakamalakas na side sa harap ng mga babae. Higit pa rito, ang kanyang asawa ay napakarilag at ang kanyang katawan ay perpekto. Paanong hindi siya kabahan at excited? Ayaw niyang makita ang dismayadong tingin ni Lilibeth. Sabihin, kung tutulungan kita, kakabahan ka ba? Tanong ni Melda. Taglit na nag-isip si Mark, umiling at sinabing, kinabahan lang ako noong unang pagkakataon. Napangiti si Melda. Dahan-dahan lang. Huwag kang mag-alala. Sumang-ayon si Mark sa kanya. Bukod dito, kailangan niyang mag-ehersisyo para makapagsimula. Kapag naabot niya ang kanyang layunin ay magagawa niya ito kay Lilibeth. Gusto niyang ipakita ang pinakamalakas niyang side sa harap ni Lilibeth. Ate Melda, nagjo-jogging ka ba? Bakit hindi tayo magkasabay? Inimbitahan ni Mark si Melda. Well, wait for me for a while. I'll go change my clothes, nag-isip sandali si Melda at tumango. Siya mismo hindi nagwo-workout nitong mga ilang araw dahil mas abala siya nitong mga nakaraang araw. Oh, Sister Melda, tawag ni Mark sa kanya. Anumang bagay, sabi ni Melda. Ate Melda, huwag kang magsusuot ng masyadong sexy. Kailangan kong pigilan ang sarili ko. Mabagsik si Mark. Ang figure ni Melda ay hindi gaanong sexy kaysa kay Lilibeth. Kung siya ay nagbago sa isang pares ng masikip na pantalon sa yoga, siya ay talagang magiging masyadong mainit upang hawakan. Tiyak na babalik si Mark sa banyo para gawin itong muli sa gabing iyon. Natigilan si Melda at ngumisi. Tapos magsusuot ako ng puffer jacket. Hindi na kailangan. Napahiya si Mark. Sige, sandali lang. Pumasok si Melda sa bahay. Wala pang 5 o 6 na minuto, lumabas si Melda na naka-tracksuit. Nakahinga ng maluwag si Mark. Nag-isip si Melda kung ano ang isusuot at nagpa siya sa isang bagay na maluwag ngunit hindi pa rin masyadong natatakpan ang kanyang mga kurba. Gayunpaman, ito ay mas mahusay kaysa sa pagsusuot ng masikip na pantalon sa yoga. Ate Melda, may yoga pants ka ba? Kakaibang tanong ni Mark. Yes, you want to see it? Then I'll go back and change, sagot ni Melda. No, that's fine. Bumaba tayo at tumakbo, sabi ni Mark. Tama, tumango si Melda. Wala siyang balak magbago ulit. Gusto niyang maging mas kumpiyansa sa sarili si Mark. Pakiramdam niya ay seryoso si Mark tungkol dito, kaya hindi niya maaaring hayaan itong magkaroon ng ibang ideya. Bumaba sila ng elevator. Iniisip ni Mark kung makukuha niya ang kotse bukas ng madaling araw, kaya kinuha niya ang kanyang telepono at tinawagan si Charlotte Yates para magtanong. Gayunpaman, ang sagot ni Charlotte ay nagparamdam kay Mark na walang magawa. Paumanhin, ang iyong sasakyan ay napaka-high-end sa simula. Nag-order ka rin ng mga orihinal na gulong. Bukas na lang sila darating, kaya para bukas. Sige, magpahinga ka ng maaga, walang choice si Mark kundi sabihin iyon. Okay, good night. Pinaba ni Charlotte ang telepono. Na-curious siya. Wala bang sports car si Mark? Bakit niya biglang kinailangan ang sasakyang ito? Puno ng pagdududa ang isip niya pero pumunta siya sa kama at kumuha ng maliit na bote. Isa itong pink na bote na binili sa black market. May nakalagay na salitang aphrodisiac. Hinawakan ni Charlotte ang bote sa kanyang kamay, inaabangan ito. Kailan niya ito magagamit kay Mark? Kung hindi, hindi niya ito hawakan. Gusto mong gamitin ang kotse ko. Wala ka bang Porsche?
Natarante si Melda. Alam niyang ninakaw ang ibang sasakyan ni Mark at natanggal ang mga gulong nito. Tusanduhan ko si Lilibeth bukas at ang isa ko pang kaklase, pati na ang nakababatang kapatid niya. Lahat tayo hindi kasya sa Porsche. Walang magawa si Mark. Sunduin siya. Huminga ng malalim si Melda, nakaramdam ng kaunting pagkadismaya. Tinabi niya, kung gayon, maaari mong imaneho ang aking kotse. Well, panimulan ni Mark. Don't worry. May ilang sasakyan pa ako. Nakapark na silang lahat sa building. Feel free to use which one you like. Nag-alinlangan si Mark ngunit ito lang ang pagpipilian niya. Kahuli, sinabi na niya na gagawin niya, kaya kailangan niyang magmaneho at sunduin si Lilibeth. Sige, salamat, sabi ni Mark. Ayos lang. Takbo na tayo. Makikita ko kung gaano kakagaling, sabi ni Melda. Namula si Mark at agad na tumakbo ang dalawa sa paligid ng basketball court. Pagkatapos ng halos kalahating oras na pagtakbo, naging maayos naman si Mark at gayon din si Melda. Ang kanyang pisikal na lakas ay hindi masama. Gabi na at halos tapos na sila. Pinagpapawisan siya ng husto, kaya mas naging komportable siya. Gayunpaman, binugbog pa rin siya ngayon, kaya masakit din ang kanyang katawan. Ate Melda, balik na tayo, sabi ni Mark. Oo, sabi ni Melda. Sandaling umakyat sila, idinagdag ni Melda, ihahatid kita upang makita ang mga kotse bukas ng umaga. Sige. Pagkapasok ni Mark sa bahay, tumunog ang telepono sa kanyang bulsa. Kinuha niya iyon at tinignan. Nanay niya ang tumatawag. Tinanggap ni Mark ang tawag at sinagot, Mama. Well, Marky, okay ka lang. Nalungkot talaga si Karen Lee. Sa pamamagitan ng satellite imagery, nakita niya si Mark na binugbog ng maraming tao. Oo, okay lang ako, sabi ni Mark. Marky, I've decided to let you learn boxing. I've arranged a place for you. I will send the address to you tomorrow. You'll train 5 times a week. Understand, sabi ni Karen. Noong una ay inakala ni Karen na kapag si Mark ay 21 taong gulang. Tuturuan niya ito kung paano lumaban ng mag-isa, ngunit nang makita niyang binugbog ang kanyang anak, nagpasya siyang muling ialang-alang ang kanyang pinili. Sa halip, gusto niyang turuan siya ngayon, kahit na noong naisip niya na dahil hindi naiintindihan ni Mark ang alinman sa mga pangunahing kaalaman, hindi niya ito magagawa. Kinailangan niyang maglatag ng pundasyon para sa kanya at ang boxing ay ang pinakamahusay para doon. Pagkatapos ng lahat, ang pakikipaglaban ay isang kasanayan sa pagpatay. Isa itong kasanayan sa pagpatay na ipinagbabawal ng hukbo. Great. Ma, I have the same idea too. Nagulat si Mark. Kung siya, isang mayayamang bata, ay hindi kayang bugbugin ang ilang tao ng maayos, hindi ba ito masyadong mapanganib para sa kanya? Upang magpatuloy sa pagsasanay, kailangan niyang matutunan ang isang bagay. Hindi bababasa, dapat niyang talunin ang 7 o 8 tao ng walang anumang issue. Kung tutuusin, darating ang panahon na hindi siya kayang bantayan ng kanyang ina. Sige, matulog ka na. Oo nga pala, mahal na mahal mo ba si Lilibeth? Tanong ni Karen dahil sa curiosity. Yes, I do. Ma, pwede ko ba siyang isama sa inyo balang araw? Dapat hayaan ni Mark na maniwala si Lilibeth na mayaman siya. Well, napabuntong hininga si Karen. Hindi niya talaga alam ang pagkakakilanlan ni Lilibeth. Hindi siya nag-alala kung ano ang gagawin sa kanya ni Lilibeth, ngunit nag-aalala siya na ang kanyang anak ay mas lalo pang makulong ni Lilibeth. Kung si Lilibeth ay talagang anak ng kanyang kaaway, kung gayon. Iniba ni Karen ang topic. Tama, huwag na natin pag-usapan. May gagawin pa ako. Ipapadala ko sa'yo ang address bukas. Oo. Ma, matulog ka na rin, sabi ni Mark. Sige. Pagkababa ng telepono, atubiling naghanap ng numero si Karen at idinial ito. May sumando sa kabilang dulo. Gusto ni Marky ang babaeng yun. Kung ayaw mong masaktan ng anak mo, alamin mo asap ang identity ng babaeng yun, sabi ni Karen. Kung totoo man, hindi niya alam kung paano haharapin si Lilibeth. Patayin siya. Hindi, talagang hindi. Napabuntong hininga si Karen. Kapag dinala ni Mark si Lilibeth, paano niya ito haharapin? Maagang bumangon si Mark at kumatok sa pinto ng kwarto ni Melda. Lumabas siya na may 3 o 4 na susi ng kotse sa kanyang mga kamay.
Pagbaba nilang dalawa, dinala ni Melda si Mark para tingnan ang mga sasakyan niya. May isang Benz, isang BMW at isang Buick. Tila ang Buick ay ginamit ni Melda noong una niyang sinimulan ang kanyang negosyo. Ang Buick lang, sabi ni Mark. Sa ganitong paraan, sa wakas ay maniniwala si Lilibet sa kanya. Not the Benz. I bought it last year pero ilang beses ko lang nag-drive. Nagulat si Melda. Natatakot ako na hindi ko kayang bayaran ang bayarin sa pag-aayos kung basagin ko ito, biro ni Mark. Sinong may sabi na kailangan mong magbayad? Kahit tamaan mo silang lahat, hindi kita babayaran. Tinadya ni Melda ang sinabi nito at iniabot na lang sa kanya ang susi ng Buick. Humisi si Mark at kinuha ang susi. Pinuksan niya ang pinto ng kotse at pumasok. Puno na ang langis. Sige Ate Melda, mauna na ako, sabi ni Mark habang pinaandar ang makina. Manamham. Pinagmasdan ni Melda ang paglabas ni Mark ng gusali at bumantong hininga. Kailan siya darating para sunduin siya? Ito ay nagbigay sa kanya ng sakit ng ulo. Noon pa man ay gusto ng kanyang ina na makasama si Mark pauwi. Ano ang dapat niyang gawin? Dahil madaling kontrolin ang sasakyan, komportableng nagmaneho si Mark sa buong paglalakbay niya patungo sa lugar ni Lilibet. Nang makarating siya sa ibaba ng gusali, tinawag siya ni Mark. Ang sabi niya ay mabilis siyang bababa. Ibinaba ni Mark ang telepono at nakita ang isang mensahe mula sa kanyang ina. Iyon ang detalyadong address kung saan siya mag-aaral ng boxing. Pagkatapos ng pagsusulit, dapat niyang subukan ang mga aralin. Maya-maya ay bumaba na si Lilibet kasama si Quinay. Napatingin si Lilibet kay Mark na nakaupo sa isang 5 taong gulang na Buick. Nagulat siya pero bigla siyang ngumisi. Ito ba ay kotse ng kanyang asawa, isang segunda mano? Kung siya mismo ang bumili nito, napakaganda nito sa kanya. Nagulat si Quinay. Medyo maluwang ang sasakyang ito. Dapat mahal. Sumakay na silang dalawa sa sasakyan. Naramdaman ni Lilibet na hindi ito masama at nagtanong, Hub. Mark, kailan mo binili itong kotse? Kabanata 152. Umiling si Mark Orleans at sinabing hindi niya ito binili. Iniram niya ito. Kung tutusin, kahit sinabi niyang binili niya, hindi rin maniniwala si Lilibet Polan. Tsaka sabi niya kahapon may BMW siya. Paano siya biglang bumili ng isa pang kotse? Natigilan si Lilibet saka bumagsak ang mukha. Hindi siya nabigo na hindi kanya ang kotse, ngunit hiniram niya ito kay Melda Main. Ganon dapat. Ito ay talagang isang kotse ng isang babae. Ito ay madaling makita, ito ay spick at span, at sa loob nito ay isang box at ang pabango ng isang babae. Ito ay masakit na halata sa isang may-ari ng kotse tulad ni Lilibet. Tama. Paandar na ang sasakyan. Today's the test, we need to be their ear liar, sabi ni Lilibet sabay suot ng seatbelt. Natural na tumango si Mark. Habang nagmamaneho siya papunta sa campus, naisip niya ang pagsubok at hindi niya ito inaabangan. Tila kailangan niyang hayaang turuan siya ni Lilibet tuwing summer break. Napuno ng saya ang puso ni Mark habang iniisip ito. Bakit ito ay kahawig ng balangkas ng isang pang-adultong pelikula? Hobby, ano bang iniisip mo? Bulong ni Lilibet. Nakaramdam siya ng goosebump sa kanyang ulo. Bakit ngumiti si Mark nang napakalaswa? Naisip na naman ba niya iyon? Nakita ni Quinay Carson na nakaupo sa likod ni Mark ang kanyang ekspresyon sa rearview mirror. Naintindihan niya kaagad na walang kabuluhan ang iniisip ni Mark. Tino lang ang pinagpapantasyahan niya. Naisip ni Quinay, Lilibet or herself during that night. Wala. Ayaw isipin ni Mark pero hindi niya mapigilan ang excitement. Kung nagsuot ng uniforme ang kanyang asawa para tutor sa kanya, kung gayon. Nakahinga ng maluwag si Lilibet. Gayunpaman, napahiya si Mark nang makita niya si Quinay sa rearview mirror. Nagtama ang tingin nila sa isa't isa, agad na pinaalala ni Mark ang nakakakilig na gabing iyon. Si Lilibet ay natutulog, at sila. Huminga ng malalim si Mark. Mabilis na ibinaba ni Quinay ang kanyang ulo at hindi nang ahas na tumingin kay Mark. Parang pareho ang iniisip nilang dalawa. Naging awkward ang atmosphere ng sasakyan, pero hindi ito alam ni Lilibet. Pagdating nila sa parking lot ng university, alam ni Quinay na magkasama sina Mark at Lilibet. Nang malaman niya ito, dali-dali siyang pumunta sa classroom. Pagkaalis niya, sinabi ni Mark, Wifey, isipin mo.
Kung gusto mo ng kotse, bibilhan kita. Hindi, hobby. Gawin mo ang lahat para sa pagsusulit ngayon. Gustong lumabas ni Lilibeth sa sasakyan pero pinigilan siya ni Mark. Nag-aalala si Lilibeth. Nasa parking lot sila ng campus. Ano ang gagawin niya? Hobby, nasa school tayo ngayon, sabi ni Lilibeth sa mahinang boses. I'm taking a test today. Di ba dapat bigyan mo ako ng kiss? For encouragement, ang ibig sabihin ni Mark ay, syempre, ay kiss muna siya ni Lilibeth. Namula ang mukha ni Lilibeth. Hindi ka pa nakapasa sa pagsusulit at gusto mo pa rin ng lakas ng loob. No way. Gusto ni Lilibeth na paalisin si Mark ngunit nakita niyang walang tao sa paligid nila. Sabi niya, hobby, all the best. Kung makapasa ka sa exam, bibigyan kita ng lakas ng loob. Hindi nakaimik si Mark. Kalimutan mo na. Hindi siya nag-aral ng maayos. Paano siya makapasa sa pagsusulit? Gayunpaman, gusto pa rin niya ang pampatibay loob na ito. Give it your all. Pupunta ako sa opisina. Pumunta ka sa classroom at huwag kang tumakas, sabi ni Lilibeth. Tumalikod na siya at naglakad papunta sa opisina niya. Ngayon, siya ay pagpunta sa invigilate ang mga pagsusulit. Napatingin si Mark sa likod ni Lilibeth. Ang pares ng skinny lens na ito ay talagang perpekto para sa kanyang balakang. Ngumiti si Mark. Ito ang kanyang asawa. Binuksan niya ang pinto para bumaba, pero... Oh, look who's here. Marunong ding mag-drive si Mark Orleans from our class, pero kaninong kotse ang hiniram niya. Umalangaw-ngaw ang isang hindi pagkakatugmang boses. Napatingin si Mark sa pinanggalingan ng boses. Si Francis Gellert iyon, kaklase na may sasakyan din. Nagmaneho siya ng Volkswagen CC, nagkakahalaga ng humigit kumulang $300,000. Hindi na siya pinansin ni Mark at nagsimulang maglakad palayo. Huminga ng mahina si Francis at ilang beses pang tumingin sa Buick. Humph, kaawa-awang tao, hindi ka ba makakakuha ng mas mahusay? Nang papunta na si Mark, tinawagan niya si Bettina at hiniling na makipag-ugnayan sa isang middle school. Kailangan niyang hayaan ang kapatid ni Quinay na ipagpatuloy ang kanyang pag-aaral. Bagamat nakuha na niya ang kanyang finals, maaari niyang hintayin na magbukas muli ang paaralan sa kalahating taon. Tinanong ni Bettina ang kanyang pangalan at sinabihan siyang maghintay sandali. Pinaba ni Mark ang telepono. Pagdating niya sa classroom, lahat ng mga kaklase ay nakatingin sa kanya ng masama. Lalong nanlilisik ang mga mata ni Francis. Tinabi niya sa lahat na si Mark ang nagmaneho ng segunda manong sasakyan na umani ng panunuyan ng buong klase. Tignan mo kung sino ang darating. Mark, welcome to the car club. Haha, ngayong may sasakyan na ang lahat, ano pa ang silbi ng pagkakaroon ng segunda manong Buick? Kung nasira ito dati, makukuha mo ito sa halagang 30 hanggang 40 na grand. Sabi ko, hiniram. Paano niya ito afford? Bale 30-40 grand, hindi mura sa kanya ang pagbili ng electric bike. Dapat hiramin. Pero libo-libo ang aabutin niya kapag nasira niya, di ba? Gaano siya katapang na ipagsapasara ng lahat, pagmamaneho ng kotseng ito upang magpakitang gilas at naglalagay ng libo-libong dolyar sa linya. Lahat ng mga estudyanteng ito ay kinutya si Mark. Nakahanap sila ng pagkakataon na pagtawanan siya. Sino ang humiling sa kanya na saktan siya ni Yolanda Lane, ang campus belle? Kung hindi nila hinamak si Mark, sino pa ang dapat nilang hamakin? Walang sinabi si Mark. Umupo siya, handang kumuha ng pagsusulit. Nako, hindi siya nagsasalita. I'll assume he borrowed it. Haha, isang bukol lang dito? Konting stretch doon? Who knows if he can pay to fix it, galit na sabi ni Francis. Kung hindi niya kaya, sasabihin niya na lang ba iyon sa mukha ng may-ari? Haha, not a bad idea. I guess Mark thought so nung hiniram niya yung kotse. Nagsalita ang buong klase at nagtawanan. God, are you guys done? He drive a BMW. Can't he freaking pay for a Buick? Nagre-revise si Sarah Lynn pero naiinis siya sa mga mapang-uyam na boses sa paligid niya. Hindi niya alam kung bakit biglang nagmaneho si Mark ng Buick pero nagalit siya. She thought in her heart, nagkunwari na naman si Mark na mahirap. Tino lang ang nililigawan niya this time. Napatingin si Mark sa kanya. Nagmamadaling ibinaba ni Sarah ang kanyang ulo at nakaramdam ng pagkabalisa.
Oh no, it was a slip of her tongue, magagalit ba siya at magpapadala sa lahat ng kanyang hubo? Nagpapanik si Sarah. Isang BMW. Haha, si Mark na nagmamaneho ng BMW. Sarah, niloloko mo ba ako? Lalong kinutya ni Francis si Mark. Hindi ba si Mark ang nagmamaneho ng Buick? Kailan pa siya nagmaneho ng BMW? Bakit hindi ko ito nakita? Ipakita niya sa atin ang BMW. Di ba electric BMW bike? Noong dumaan ako sa showroom ng electric bike ilang araw na ang nakakaraan, may nakita akong electric new, knock-off. Maaaring kahit anong brand ang mga susi nito, kahit na Rolls-Royce. Sarah, hindi ba? Ibig sabihin ng ganitong klaseng sasakyan. Haha, sa tingin ko. Lahat ng mga estudyante sa klase ay nagsabi at tumingin kay Sarah para biruin siya. Bulong ni Quinay sa sarili, si Mark ang nagmamaneho ng BMW. Anong BMW? Namula ang mukha ni Sarah. Hindi na siya nang ahas na magsalita pa at sumulyap kay Mark. Nakita niya itong walang ekspresyon. Sa totoo lang, nagalit si Mark. Gusto niyang magsalita, pero si Sarah ang unang nagsalita. I'm talking nonsense. Don't believe me. Naisip niyang masama ang loob ni Mark sa kanya, kaya nagmamadali siyang nagpaliwanag. Hindi nakaimik si Mark. Katulad nga ng sinabi ko, may BMW ba talaga si Mark? Walang pinagkaiba iyon sa mga baboy na lumilipad. Kung may BMW si Mark, sabay-sabay akong kumain ng Shea Asterisk tea. Mariing sabi ng isang kaklase. Sumulyap sa kanya si Mark at naisip, grabe bang gusto nitong kumain ng Shea Asterisk tea. Nag-vibrate ang phone at binuksan ito ni Mark. Ito ay isang mensahe mula kay Sarah. Nakasulat ito, Mark, hindi ko sinasadya. Hindi ko talaga ginawa. Please don't send my nude photos. Napatingin si Mark kay Sarah na nasa harapan niya. Tumalikod siya para bigyan siya ng nagsusumamong tingin. Hindi niya pinansin. Lalong nainis si Sarah. Hindi mapakali ang puso niya. Naisip niya, Mark, mangyaring huwag gawin ito. Sa sandaling ito, magsisimula na ang pagsusulit. Isang boses ang nagpahayag. Ito ay kay Lilibeth na siyang invigilator ng pagsusulit. Pumasok siya na may dalang mga test paper at lahat ng estudyante ay nagsimulang magmukhang seryoso. Matapos makatanggap ng test paper, ilang beses itong sinulyapan ni Mark. Tumangala siya kay Lilibeth na may pagtataka. Napangiti si Lilibeth. Tinong nagsabi sa kanya na magloko. Ang lahat ng mga estudyante ay abala sa paggawa sa pagsusulit. Tanging si Mark lang ang gumugulo sa kanyang utak. Talagang hindi naman siya normal na nag-aaral. Habang lumilipis ang kalahati ng oras ng pagsusulit, si Quinay, na nasa tabi niya, ay naghagis ng note. Nahuli ito ni Mark at tumangala kay Lilibeth. Tinitigan niya si Mark. Pilit na ngumiti si Mark, alam niyang nahuli siya nito. Narinig niya ang mahinang ungol ni Lilibeth at nakita niyang nakayuko ito na parang hindi niya nakita. Nakahinga ng maluwag si Mark. Takaibuturan niya, natuwa siya nang makitang napakabait sa kanya ng asawa. Mabilis na natapos ni Mark ang pagkopya sa note. Mukhang kailangan niyang magtrabaho ng husto sa susunod na semestre. Nakaupo sa entablado, tiningnan ni Lilibeth ang kanyang mga mensahe at natuklasan na talagang tinanggihan ni Baller ang pera at ibinalik ito sa kanyang account. Nagulat si Lilibeth kaya nag-message siya para itanong kung bakit hindi niya tinanggap ang pera. Naramdaman ni Mark na nag-vibrate ang kanyang telepono, kaya maingat niyang kinuha ito para tingnan. Galing iyon kay Lilibeth, ngunit biglang narinig ni Mark ang kalabog ng high heels. Hindi niya namamalayan na tumangala siya at nakita niya si Lilibeth na papalapit sa kanya. Kabanata 153. Agad na inilagay ni Mark Orleans ang kanyang mobile phone sa kanyang bulsa at napaisip sa kanyang puso, hindi naman dapat ganoon. Nalaman ba ni Lilibeth na ako ang baller? Kaya nag-message siya para subukan ako ng kusa. Medyo kinabahan si Mark. Nagsinungaling nga siya kay Lilibeth Poland tungkol sa bagay na ito sa WeChat. Iniisip niya kung ano ang magiging ekspresyon nito kapag nalaman niyang siya talaga ang baller. Ngunit, lumapit si Lilibeth na may pag-aalala sa kanyang mukha at ang kanyang mga mata ay nakatingin kay Mark. Walang malay si Mark na tumingin sa paligid at natakot siya nang tumingin siya sa labas. Ang principal, nasa labas talaga. Ano ba ang ginawa niya? Bumisita ba siya upang mag-inspection sa panahon ng pagsusulit? At nakatingin siya kay Mark.
Umagulol si Mark sa kanyang puso at naisip na tuklasan na ba ang kanyang panloloko. Kaya, biglang lumapit si Lilibeth para ipaalala sa kanya na nasa labas ang principal ngunit hindi sinasabi sa kanya na natuklasan niyang siya ang baller. Tinutulungan siya ng asawa niya sa panloloko. Nakahinga ng maluwag si Mark at hinawakan ng mahigpit sa kamay niya ang slip ng papel na ibinato sa kanyang Quinay Carson. Kinabahan din si Quinay. Nag-aalala rin siya na si Mark ay masusumpungang nandaraya sa pagsusulit. Nanlamig at kinakabahan si Lilibeth. Nakita niyang nasa labas ang principal. Nalaman ba ng principal na nanloloko si Mark? Ang pagdaraya ay isang malubhang problema sa unibersidad. Kung sila ay mahuli sa pagdaraya sa mga pagsusulit, sila ay maaaring pagbabawalan sa pagsusulit o bibigyan ng mga demerits na may malaking epekto sa graduation. Honey, kailangan mong magsikap. Napabuntong hininga si Lilibeth sa kanyang puso. Gayunpaman, sa oras na ito, tapos na ang pagsusulit. Pumasok ang principal at diretsong sinabi, "Mark, come to my office." Tapos lumabas na yung principal. Walang choice si Mark kundi pumunta sa principal's office. Nag-aalala si Lilibeth. Si Mark ay freshman pa lamang. Kung siya ay nandaya at naitala, paano siya magpapatuloy sa mga susunod na araw? Walang choice si Mark kundi tumayo at lumabas. "Mark!" Pinigilan siya ni Lilibeth sa harap ng buong klase. Lumingon siya. "Calm down," seryosong sabi ni Lilibeth. Tumango si Mark. Wala siyang choice kundi maging mahinahon. Kailangang makita ni Mark kung ano ang sasabihin ng principal. Kung talagang hindi niya kayang ayusin ang problemang ito sa kanyang sarili, maaari lamang niyang tawagan ang kanyang ina, ngunit it's not glorious to be caught cheating. If my mother know it, she will be very disappointed in me. Forget it, I should bear the consequences, naisip ni Mark sa kanyang puso. Nag-aalala si Lilibeth. Ano ang ipinatawag ng principal kay Mark? Tanong ng isang estudyante. Hindi mo ba napansin? Niloko lang ni Mark, sagot ng isa pang estudyante. Sobrang pangahas niyang mandaya sa pagsusulit, sabi ng isang lalaking estudyante. Considering sa result niya, kung hindi man loko, pwede lang siyang mag-submit ng walang laman na question paper, at tatawang sabi ng isa pang estudyante. Tama, pero malas niya masyado. Nanloko siya at nahuli ng principal. Mapapagulo siya kahit anong gawin niya. Wait and see na lang, sabi ng isang estudyante. Haha, mas mabuting paalisan ko na siya agad, sabi ng ilan sa mga estudyante. Nagtawanan at nagtawanan ang mga estudyante sa klase. Tapos ka na ba? Nakakatuwa ba na nanloko si Mark? Harley, Kurt, at kayong tatlo. Sa tingin mo ba hindi ko napansin nung nanloko ka kanina? Malamig ang ekspresyon ni Lilibeth sa sinabi nito. Namula at nahihiya ang mga estudyanteng tinawag ni Lilibeth. Ang ibang mga estudyante ay hindi natutuwa na pinagalitan ni Lilibeth at nagbubulungan sa kanilang mga puso. Bakit si Lilibeth ay naglalagay ng magagandang salita para kay Mark kamakailan? Humph, Mark, nararapat kang mahuli ng principal, mahinang sabi ng isang estudyante. Sarah Lynn curled her lips and said, "Teacher, anong nagustuhan mo kay Mark?" Dahil ba mayaman siya? Kinakabahang sumunod si Mark sa principal. "Mark, alam mo ba kung bakit kita pinapunta dito?" Sabi ng principal habang naglalakad. "Alam ko," yumuko si Mark. "Alam mo, mukhang hinahanap ka talaga niya." Gulat na bulong ng principal sa sarili. Pagpasok ni Mark sa principal's office ay natigilan siya dahil may babaeng nakamaskara at naka-sunglasses na nakaupo sa sofa. Bagamat nakaupo lang siya, ang mga linya ng kanyang mapang-akit na mga binti at balakang ay madaling nababalangkas na masikip na maong. "Siya ba?" Nung ng principal. "Oo," tumayo ang babae at sinabi. Nagulat si Mark. "Sino ka?" Hinubad ng babae ang kanyang salaming pang-araw at maskara, nakitang-kita ang kanyang magandang mukha. Nagulat si Mark nang makita siya. "Ikaw, paano mo ako nahanap dito?" Tanong niya. Nagulat ang principal. Paano kaya makarating sa kanilang paaralan si Sabrina Yolden, ang sikat na celebrity? Magsushoot ba siya ng movie sa school nila? Kung tutusin, maganda ang tanawin ng kanilang paaralan, pagkakataon iyon para mag-advertise para sa kanilang paaralan. Tuwang-tuwa ang principal. Hinihintay niyang banggitin ito ni Sabrina, at sa mismong lugar ay papayag siya.
Gayunpaman, nang mabalitaan niyang nandito lang si Sabrina para hanapin ang nagngangalang Mark, natigilan siya. Bakit dumating ang isang top celebrity na naghahanap ng isang ordinaryong estudyante? I came to see you for a matter. Maginhawa ba para sa iyo na makipag-usap sa akin ngayon? Tanong ni Sabrina. Siya ay gumugol ng isang malaking pagsisikap upang mahanap ang lugar na ito. She really wanted to act in that movie, so she found a lot of connections and inquired about it. Bago dumating si Mark, medyo kinabahan siya. Hindi niya maintindihan kung bakit nasa paaralang ito si Mark. Sa background niya, dapat ay nag-aaral siya sa paaralan kung saan pumapasok si Valor. Pero nandito si Mark. Hindi siya makapaniwala na nag-aaral talaga siya sa paaralang ito. Walang choice si Mark kundi ang tumango. Headmaster, gusto ko siyang makausap mag-isa. Maaari mo ba bigyan kami ng ilang oras? Naghahanda ako para sa isang bagong pelikula ngayon. Kung makikipag-deal tayo sa mga investors, I consider shooting in your school, ani Sabrina. Well, you can talk freely here. Tuwang-tuwa ang principal at agad na lumabas. Pero na-curious siya kung bakit hinanap ni Sabrina si Mark. Ngayon lang niya naisip na mali siya pero ang dalaga pala talaga ang sikat at magandang si Sabrina. Nang lumabas ang principal, tinanong ni Mark, gusto mo ba talagang gumanap sa pelikulang iyon? Yes, I do. I really want to cooperate with Director Yannick. Please give me a chance. I'm still popular now. After the movie is released, dapat maganda ang tubo. And I don't mind pay. I don't mind it at all. You can give it to me as you like. Okay lang na magbayad na lang ng 10,000 or $20,000, Sabrina said. Ito ang pinagtitiwalaan niya. Siya ay talagang sikat ngayon. Ang bawat pelikula na hihilingin sa kanya na gumanap bilang pangunahing babaeng karakter ay palaging magiging isang malaking hit kapag ipinalabas ang pelikula. Palagi siyang unang pinili ng mga namumuhunan. Ito ang kanyang kumpiyansa at kapital nang makipag-usap siya kay Mark ng harapan. Natahimik si Mark ng ilang segundo at sinabing, okay, tell Director Yannick that I agree. You will be the main female character in this movie. Sabi ni Mark habang naglalakad palabas. Natigilan si Sabrina. Paano siya pumayag ng ganoon kabilis? Nagulat ang principal nang makitang mabilis na lumabas si Mark. Akala niya ay maling tao ang nahanap ni Sabrina. O kung hindi, bakit pupunta si Sabrina para hanapin si Mark? Nagmamadali siyang pumasok sa opisina. Gusto niyang pumunta si Sabrina sa school nila para mag-shoot ng movie. Pumunta si Mark sa classroom. Sa totoo lang, matagal na niya itong pinag-isipan. Bagay talaga ang kagandahan ni Sabrina sa female lead character sa pelikula. Bukod, mayroon din siyang tiyak na apela sa takilya. It was really the best choice for her to act in the movie, but he will give her as much as she deserved for the movie. Gaya ng iniisip ni Mark, bumalik na siya sa classroom. Bumalik na si Mark, anunsyo ng isang estudyante. Judging from his dejected look, siguradong napag-alitan siya ng principal, natatawang sabi ng isang estudyante. I think he's expelled, nanunuya ang isang lalaking estudyante. Ang mga mag-aaral ay nagpahayag ng kanilang mga opinyon. Kung ang pagdaraya ay natuklasan ng punong guro, magkakaroon ba ng anumang magandang resulta? Nagtawanan ng mga estudyante kay Mark. Umupo si Mark at agad na nagtanong si Quinay na kinakabahan, Mark, anong sabi ng principal? Nabigyan ka na ba ng demerits? I'm sorry, hindi dapat ngayon lang kita pinadalhan ng note. Umiling si Mark. Matapos may tabi ni Lilibet ang test paper sa podium, napabuntong hininga siya. Binigyan ba siya ng parusa? Hindi, si Mark ay freshman lamang. Hindi siya maaaring parusahan sa kanyang unang taon, nagpa siya si Lilibet na pumunta sa principal at makiusap para kay Mark. Gayunpaman, habang pinagtatawanan ng buong klase si Mark dahil sa pagtawag ng principal sa opisina, isang napakagandang figure ang lumitaw sa pintuan ng silid-aralan. Natigilan si Lilibet at nagulat din ang buong klase. Sino? Sino ito? Siya si Sabrina Yolden, Sabrina. Bulalas ng isang estudyante. Ano? Oh my God, si Sabrina talaga. Anong ginagawa niya sa school natin? Tigaw ng isa pang estudyante. Nagkaroon agad ng mainit na usapan ng klase. Masyadong hindi inaasahan ang pagdating ni Sabrina sa paaralan. Ano pa, huminto siya sa pintuan ng classroom nila.
Sino ang hinahanap niya? Agad na nagkumpulan ang buong klase sa kanya. Gusto nilang magpa-picture kasama siya at magpa-autograph sa kanya. Ngunit tumayo si Sabrina sa kanyang mga daliri at sinabing, paumanhin. Hoy, Mark, nangako ka sa akin. Huwag mong balikan ang iyong mga salita. Nagulat ang buong klase. Ano? Pumunta ba dito si Sabrina, ang sikat na bituin, para hanapin si Mark? Kabanata 154. Sa mga oras na ito, tulala ang buong klase. Paano ito naging posible? Paano kaya nahanap ni Sabrina Yolden si Mark? Isa ba itong ilusyon? Sa sandaling iyon, ang klase ay nasa patay na katahimikan. Dahil hindi nila inaasahan na si Yolanda Lane, ang campus belle, at si Sabrina, ang patok na celebrity ay darating para hanapin si Mark. Nainggit sila kay Mark. Anong uri ng alindog mayroon si Mark? Hindi ba talo lang siya? Natigilan din si Lilibeth Polan at hindi makapaniwala sa nakita. Tumingin siya kay Mark nang may mapupungay na mga mata. Hobby, bakit ka hinanap ni Sabrina? Bakit? Tanong ni Lilibeth sa puso niya. Nagulat din si Queen Ay Carson. Tanging si Sarah Lynn ang bamulong, sa tingin mo ba napakasarap maging mayaman? Paano ka nasangkot sa entertainment circle? Ngayong nalaman ni Teacher Polan, tingnan natin kung ano ang magagawa mo. Walang magawang tumango si Mark. Anong ginagawa niya sa classroom? Nakahinga ng maluwag si Sabrina. Hindi pinansin ng mga kaklase ni Mark, tumalikod siya at umalis. Sa oras na ito, pagkatapos ng ilang sandali ng katahimikan, ang mga mag-aaral sa klase ay nagtinginan sa isa't isa na nagtataka. Pumunta lang ba si Sabrina para hanapin si Mark? Mali ba ang nakita ko? Sabi ng isang estudyante. Madaling ipaliwanag. In my opinion, that person isn't Sabrina, another student said. Bakit mo naman nasabi? Tanong ng ilan sa mga estudyante. Ngayon, ang daming imitation shows, who knows kung ginagaya lang ni girl si Sabrina o hindi. Napakalaki ng sunglasses niya. Sino ang makakapagsabi kung sino siya? Nagpaliwanag ang tao. I think she's a fake din. Si Sabrina is so popular. Bakit pa siya pupunta sa school namin at hahanapin niya yung loser? Dapat hindi siya si Sabrina, mapait na sabi ng estudyante. Humph! Kumuha talaga siya ng peking celebrity para magpakitang gila sa harapan namin. Tiyak na medyo mahal ang pag-upi niya, hindi ba? Mark is really a wimp that can't be saved. Umisi si Francis Gellert at sinabing. Hindi siya makapaniwala na ang tao ay si Sabrina. Si Mark ay nagmamaneho ng ordinaryong sasakyan na hiniram sa iba. Paano na ang totoong Sabrina? Dito para hanapin siya. Pagkatapos mag-analyze ng buong klase, lalo pa nilang hinamak si Mark. Hindi lang siya nanghiram ng sasakyan para magpakitang gilas, kundi gumastos din siya ng pera para magrente ng peking celebrity para ipakita. Siya ay karaniwang nag-aaksaya ng pera. So, hindi si Sabrina ang babaeng iyon. Isip ni Lilibeth sa kanyang puso. Hindi siya interesado sa entertainment circle, kaya hindi niya matiyak. Then, she frowned and said, "Stop talking, we're going to start the next exam soon." Sa wakas ay tumigil ang buong klase at nagpatuloy ang pagsusulit. Kinuha ni Lilibeth ang test paper at pumunta sa principal. Pagdating niya sa principal's office, pumasok siya at nakita niyang masaya ang principal. Nagulat siya sa kanyang puso. Isa itong magandang pagkakataon para sabihin sa kanya na nanloko si Mark. Principal, malamig na sabi ni Lilibeth. Well, ano ang problema? Tanong ng principal. It's regarding to what happened to Mark in my class just now, pag-aalinlangan ni Lilibeth. Mark. Si Sabrina ang nagkamali. Okay lang. Umiling ang principal. Wala pang kalahating minuto ay lumabas na si Mark sa silid. Baka nagkamali si Sabrina. Ano? Siya ba talaga si Sabrina? Nagulat si Lilibeth. Pero sabi ng mga estudyante sa klase ko, hindi daw yon ang totoong tao. Kung siya ang totoong tao, bakit hinanap ni Sabrina si Mark? Siyempre siya si Sabrina. Magsushoot daw siya ng movie sa school namin. Haha, school namin. Ay magiging sikat. Sa oras na iyon, tiyak na maraming estudyante ang pumupunta rito para sa katanyagan, masayang sabi ng principal, nga pala, Teacher Polan, ano ang maipaglilingkod ko sa iyo? Matapos magulat si Lilibeth, sinabi niya, Mark lang.
Anong nangyari sa kanya ngayon? Ang principal. Wala lang. Principal, aalis na ako. Magsisimula na ang susunod na pagsusulit, malamig na sabi ni Lilibet habang naglalakad palabas. Mukhang hindi pinarusahan ng principal si Mark dahil sa panloloko niya dahil maganda ang kalooban niya. Bumalik si Lilibet sa classroom at tumingin kay Mark sa sulok. Hobby, bakit napunta sa iyo si Sabrina? Sa isip niya. Bigla ka bang sinuwerte sa pagkikita ng magagandang babae? Bulong ni Lilibet sa sarili. Napabuntong hininga si Lilibet at sinimulan na ang pagsusulit. Nitong mga nakaraang araw ng eksaminasyon, si Quinay ay palihim na nag-aabot ng isang note kay Mark at si Mark ay dinala sila ng palihim. Tinaman siya ng tingin ni Lilibet ngunit hindi ito umimik. Ang kanyang mga mata ay nagsasabi kay Mark na huwag matuklasan. Si Mark? Siyempre, ngumisi. Napakasarap magkaroon ng asawa bilang guro. Kaya niyang manloko ng gusto niya. Isa pa, dahil nagpa siya ang lead actress na maging Sabrina, natagpuan ang lead actor at ipinadala ang larawan kay Mark. Matapos tingnan ito ni Mark, naramdaman niyang bagay ang aktor. At least, di hamak na mas magaling ang aktor na iyon kaysa sa naunang lead actor, bagamat hindi siya masyadong sikat. Gusto ni Direk Yannick na pumunta si Mark para dumalo sa press conference ngunit tumanggi siya. Hindi siya bagay sa ganoong okasyon dahil hindi niya alam kung ano ang sasabihin sa entablado. Mas mabuting sila na mismo ang humarap dito. Hindi naman siya pinilit ni Direk Yannick. Baka pumunta siya sa plaza para kunan ang unang eksena. Medyo nagulat si Mark dahil ito ang pinakamagandang oras para i-advertise niya ang plaza. Hindi gaanong nagtanong si Mark kay Director Yannick. Nakiusap lang siya dito na isama ang pangalan ng plaza niya at ang mga magagandang lugar. Pumayag naman si Direk Yannick at sinabing gagawa siya ng paraan para magawa iyon. Inaabangan din ito ni Mark. Kung may crew na pupunta sa kanyang plaza para sa paggawa ng pelikula, tiyak na makakaakit ito ng maraming customer. Sa araw na ito, sa wakas natapos na ang pagsusulit. Nakahinga ng maluwag si Mark. Napakaganda ng mga marka ni Quinay. Sa tulong niya, hindi magiging problema para kay Mark na makapasa sa lahat ng pagsubok. Wow! Tapos na rin sa wakas ang exam. Summer vacation na. Teresa KTV tayo mag-celebrate. Sabi ng class monitor. Kailangan mo bang magbayad ulit ang bawat estudyante? Sabi din ng ibang estudyante. Nag-aaral sila para sa pagsusulit. Kaya kapag summer vacation, natural na gusto nilang magsama-sama at magsaya. Wala bang kaklase na may gold card sa KTV ng City Square? Libre naman. Bakit hindi tayo pumunta doon? Sabi ng class monitor. Oo nga pala, may golden card ang kaklase natin. Libre. Dapat doon tayo pumunta. Hehe, sinong may-ari ng KTV golden card? Ilabas mo ang mga kaklase mo para makapagpahinga. Sabi ng isang estudyante. Nagkatinginan ang buong klase. Walang nag-stand out, pero excited ang lahat. Kinailangan nilang magpahinga. Igpa rito, hindi nila kailangang magbayad para dito. Ito ay libre. Maaari silang uminom ng ilang masarap na alak. Gusto ito ng lahat. Hindi tama yan. Ngayong may libreng gold card na tayo, dapat ilabas natin ang mga kaklase natin para makapag-relax. Magkaklase tayong lahat, kaya masaya tayong magkasama, sabi ng class monitor. Oo, huwag mong itago sa amin. Harold, Wyman, Zion. Kayo lang ang mga taong may kakayahang maging gold card holder. Pakisabi sa amin kung mayroon kayo. Sabi ng isang estudyante. Yung mga tinawag nagkatinginan, umiiling at sinasabing wala. Bakit ka pa nagpapanggap? Magkaklase tayong lahat. Sabi ng class monitor. Oo, dapat ilabas mo kami at magpahinga. Anyway, libre ito, sabi ng isa pang estudyante. Ngunit ang mga estudyanteng ito ay walang pagpipilian kundi ang aminin na wala sila nito. Kumunat ang noo ng mga estudyante sa klase at agad na nagbubulungan, napakakuripot mo. Dahil libre naman, anong masama kung isama mo ang mga kaklase mo para makapagpahinga? Tama iyan. Ang kuripot niya, mabilis na dagdag ng isa pang estudyante. Palihim na tiningnan ni Sarah si Mark at nalaman niyang nag-impake na ito ng kanyang mga gamit. Handa na siyang umalis. Hoy, sino ang may hawak ng gold card? Aminin mo na lang. Hinihintay ka na ng lahat. Huwag mong hayaang malungkot ang mga kaklase mo.
Nagpatuloy ang monitor ng klase. Hindi siya pinansin ni Mark at lumabas na kasama si Quinay. Nitong mga nakaraang araw, si Quinay ay nanunuluyan sa bahay ni Lilibeth. Naisip ni Mark, anyway, holidays ngayon. Dapat kong hayaan si Quinay at ang kanyang kapatid na lumipat sa bahay ni Lilibeth na binili ko. Sa ganoong paraan, magkakaroon ako ng pagkakataon na matulog sa kanyang bahay. Siyempre, walang gagawin si Mark kay Lilibeth bago matapos ang oras. Hoy, bakit lahat kayo nagtatago ng card mo? Sarah, ikaw lang ang nakakaalam kung sino ang may hawak ng gold card. Sabihin mo sa akin kung sino siya. Lumapit ang monitor kay Sarah Lynn. Hindi naglakas loob na sabihin iyon ni Sarah. Natatakot siya na kapag sinabi niya ang pangalan ni Mark, makikita ng buong klase at maging ng buong paaralan ang kanyang hubad na litrato sa susunod na minuto. I don't know, umiling si Sarah at sinabing. Hindi mo alam. Ikaw ang nagsabi niyan last time. Imposibleng hindi mo malalaman. Sabihin mo na, inimok ng class monitor. Umiling si Sarah. Hindi ko talaga alam. Pupunta ako sa plaza ngayon. Sabi ni Sarah habang naglalakad palabas. Kumunat ang noo ng monitor at sinabing, Sarah, tumigil ka. Gusto kong makita kung sino ang taong ito ngayon. Lahat kayo ay hindi dapat umalis sa klase na ito hanggat hindi natin nahahanap ang taong ito ngayon. Oo, dapat nating hanapin ang taong ito. Halatang galing siya sa mayamang pamilya at may libreng gold card pero hindi niya inilalabas ang mga kaklase niya para mag-relax. Ganito ba ang pakikitungo ng isang tao sa kanilang mga kaklase? Kailangan nating mahanap ang tao. Sumang-ayon din ang ibang mga estudyante. Kumunat ang noo ni Mark at tumigil. Ganon din si Quinay. No choice si Sarah kundi tumigil. Sa oras na ito, lahat ng tao sa klase ay nakatingin sa mga taong naghihinala kanina. Umiling sila at nagpaliwanag na wala talaga sila. Ngunit paano maniniwala ang mga tao sa klase? Siguradong nagpapanggap sila. Siguradong isa iyon sa kanila. Mark, Quinay, pwede na kayong dalawa umalis. Ito ay wala sa iyong negosyo. Anyway, you two could never have the gold card. Winawagayway ng class monitor ang kanyang kamay at sinabing. Hindi siya makapaniwalang kay Mark o Quinay ang mga gold card. Nagwagayway din ang iba sa klase para paalisin si Mark. Bakit ako aalis? Biglang tanong ni Mark na mahinahon. Kabanata 155. Humph, kailangan mo pa bang sabihin sa iyo kung bakit kayo dapat umalis? Sabi ng class monitor. Umisi siya, kawawa naman kayong dalawa. Kawawa. Oo, paano magiging KTV gold card holder ang dalawang mahirap na tao? Pilasan mo na at umalis ka na. Huwag mo nang sayangin ang oras natin. Naiinip na sabi ng mga kaklase. Mapalad para sa kanila na magkaroon ng isang mayamang estudyante sa klase. Kailangan nilang mahanap ang estudyanteng ito sa lalong madaling panahon. Pagkatapos ng lahat, ang mga pagsusulit ay tapos na, kaya dapat silang magpahinga, at mabuti pa, libre. Gusto talaga nilang lumabas. Hanggat nalaman nila kung sino ang may hawak ng gintong card, maaari silang kumanta, uminom, kumain ng libre, at maglaro ng buong gabi. Biglang namula ang mukha ni Quinay Carson. Galit na galit siya. Hindi niya maintindihan kung bakit siya dapat punahin dahil lang sa siya ay mahirap. Estudyante pa lang siya, hindi niya mapili ang maging mayaman o maging mahirap. Kapag nakapagtapos na siya sa pag-aaral at nagsimula sa kanyang karera, mahuhusgahan siya sa kanyang tagumpay. Huwag sumobra, galit na sabi ni Quinay. Labis sa dagat. Alam ng lahat sa klase na kayong dalawa ang pinakamahirap na bata sa klase. Kapag pumunta sa kantin ang dalawang ito, hindi man lang sila o-order ng karne kundi gulay lang para sa tanghalian. Paano sila ang mga may hawak ng gold card? Joke ba to? Masungit na sabi ng monitor ng klase sa klase. Ikaw, na sobrang galit ni Quinay na mula ang mukha niya. Ha? Wala kang masabi. Bakit hindi ka umalis ngayon? Mahinang single ni Francis Gellert. Pati mga ibang estudyante ay naiinip na rin. Gusto nilang itaboy sina Mark at Quinay para hindi na sila mag-aksaya ng oras sa kanila. Ang mapanuksong boses ng mga kaklase ang nagpalungkot kay Quinay na na-pressure nitong mga nakaraang araw. Nangingilid ang luha sa kanyang mga mata. Nakaramdam siya ng mali.
Siya at si Mark ay handa nang lumabas at magsaya, ngunit sila ay binubuli ng kanilang mga kaklase. Kung ganoon, sino sa tingin mo ang may-ari ng gold card? Mahina akong tanong ni Mark. Anyway, hindi pwedeng kayong dalawa. Mga pulubi, humisi ang class monitor. Lalong tumawa ang ibang estudyante sa kanila. Bilasan mo. Ano pang ginagawa mo dito? Sabi ng isang estudyante. Gusto rin nil kumanta at uminom sa KTV. Of course, they have to stay here, natatawang sabi ng isa pang estudyante. Ang KTV ay isang mamahaling lugar para sa libangan. Ang mga walang pera ay hindi dapat pumunta. Paano kung sila ay nalulong ngunit hindi kayang magbayad? Kung na-addict sila dito, dapat pumasok sila at magtrabaho bilang isang waiter. Tapos araw-araw silang pumupunta doon, panunuyan ng isang estudyante. Haha, nagtawanan ng mga kaklase. Namula ang mga mata ni Quinay sa pangungutya nila. Nakaramdam siya ng mali. Ang akala niya ay magkaklase silang lahat, kaya bakit ganito ang tingin nila sa mga tao? What a coincidence. Ako nga ang may hawak ng gold card, sabi ni Mark. Nanlaki ang mata ni Quinay. Ano? Si Mark ang may hawak ng gintong card. Natigilan din si Saralyn na nasa classroom pa rin. Ikaw. Haha, tumawa ang monitor ng klase. Damn it. We let the issue pass, nung humiram ka ng kotse ng iba at sinabi mong sayo yan. At, nung hiniling mo sa peking Sabrina na puntahan ka para hanapin ka. Paano ka magsisinungaling sa amin na ikaw ang may hawak ng gold card ngayon? Bakit hindi ka magsinungaling at sabihing big boss ka at sa iyo ang buong KTV o maging ang City Square? Umuso si Francis. Ang ibang mga estudyante ay tamad na magsalita, at pagkatapos siyang pagtawanan ay lalo silang nalungkot. Di ba gusto mo na lang sumama sa amin sa KTV? Dapat kanina mo pa kami sinabihan. Hindi mo na kailangang magsinungaling ng ganito, lumapit ang class monitor at naiinis na sabi. Paano kung akin na? Mahina akong tanong ni Mark. Nakasimangot ang monitor ng klase. Umalis ka na lang. Kahit sabihin mong sayo ang gold card, dapat may maniwala. Kung sayo ang gold card, I'll go itchy asterisk T. Sabi ng isang kaklase. Tandaan mo ang sinabi mo, sumulyap si Mark sa kanya. Oo, yan ang sabi ko. Sa tingin mo ba sayo ang gold card, KTV at City Square? Humisi ang kaklase. Pero kung hindi sayo, maglalakas loob ka bang kumain ng Shea asterisk T? Haha, nagtawa na ng iba. Siyempre hindi pumayag si Mark dahil hindi naman sa kanya ang mga iyon. Kailangan niyang kumain ng Shea asterisk T ngayon. Nanunuya ang isang kaklase. Nagtawa na ng mga estudyante, parang gusto nilang makitang magpakatanga si Mark. Kinabahan si Quinay. Sobra ito. Kumakain ng Shea asterisk T. Paano makakain ng isang tao ng Shea asterisk T? Oo naman, walang problema, ngumiti si Mark. Ngumuso ang estudyante, then you can go eat Shea asterisk T now. Don't waste our time. Walang nagmamadali, umiling si Mark at tumingin sa monitor. Monitor, ikaw naman. Namilipit ang class monitor habang sinasabi niya, kung ikaw talaga ang may hawak ng gold card, hindi na ako magiging class monitor. Lumuhad ako sa iyo sa harap ng lahat at yuyuko sa iyo at tatawagan kang ama. Pero kung hindi, saka ka mawawala sa paningin ko ng tuluyan at aalis ka pa ng school. Okay, no problem. Tara na. Tara na sa KTV. Nakangiting sabi ni Mark kay Quinay. Natigilan siya. Nakagat niya ang labi niya at tumango at lumabas kasama si Mark. Nagkatinginan ng buong klase na nagtataka. Bakit ang tiwala niya? Sa kanya ba talaga ang gold card? Tanong ng isang estudyante. Imposible. Hindi mo ba kilala kung sino si Mark? Never siyang nagsusuot ng branded na damit at kapag kumakain siya, never siyang nag-order ng karne. Kung siya ang gold card holder I will eat my own Shea asterisk T. Masungit na sabi ni Francis. Totoo naman, pero sobrang confident niya. Talagang nag-aartista siya, sabi ng isang lalaking estudyante. Let's go and see what Mark is going to do today. Huwag mo siyang hayaang mawala mamaya. Dapat kumain siya ng Shea asterisk T ngayon. Sabi ng isa pang estudyante. Tama iyan. Mabilis siyang naglakad. Baka nakatakas siya. Lahat, bilasan mo. Utos ng class monitor. Nagsitayuan ng mga estudyante.
Gusto nilang masaksihan si Mark na nagpapakatanga. Inihintay nilang i-video siyang kumakain ng Shea Asterisk tea para may post nila ito online mamaya. Nakakatakot ang mukha ng monitor ng klase at tinanong niya, Sarah, sino sa lupa ang may hawak ng gold card? Umiling si Sarah. I don't know. Malalaman mo pagdating mo doon. Naglakad siya palabas. Mamantong hininga ang monitor ng klase at tumingin sa kaklase niya na ang batang lalaki na nakipagdeal na kumain ng Shea Asterisk tea. Lumapit ang kaklase at sinabing, Class monitor, baka si Mark talaga. Oh, pwede ba? Napangisi ang class monitor. Totoo naman. Hehe, gusto ko makita kung paano siya kumakain Shea Asterisk tea. Napangiti ng napakasaya ang estudyante. Lumabas lahat ng mga estudyante. Ang ilan sa kanila ay sasakay ng bus habang ang monitor ng klase ay sumakay sa kotse ni Francis. Pagdating nila sa parking lot, nakita ng class monitor sina Mark at Quinay na nakaupo sa kanilang sasakyan. Ang ganitong uri ng kotse ay maaari pa ring imaneho sa kalsada. Lalong kumpiyansa ang class monitor na hindi magkakaroon ng gold card ang naturang tao. Anong biro? Class monitor, nagpapanggap lang tong lalaking to. Wag mo siyang pansinin. Umisi si Francis. Well, drive now. I can't wait to see him disappear from my sight, sabi ng class monitor. Tumango si Francis at nagmaneho papunta sa City Square. Tinawagan ni Mark si Lilibeth Poland pero may meeting daw sa school at may party sa gabi kaya hindi siya nakapunta. Walang choice si Mark at sinabing sasanduhan siya nito sa gabi. Pumayag naman si Lilibeth. Quinay lang ang kaya niyang dalhin sa City Square. Gayunpaman, sa sandaling pinaandar niya ang kotse, nakita ni Mark si Sarah na dumaan at nakita rin siya nito. Nagtataka siya kung bakit magde-drive si Mark ng ganoong sasakyan. Ito ay lubhang kakaiba. Nakita ni Sarah si Mark na nagmamaneho palayo kasama si Quinay. Napatapak niya ang kanyang mga paa sa galit. Nagalit siya na pinaandar ni Mark ang sasakyan nang makita siya. Mark, ikaw ba talaga ang may hawak ng gold card? Tanong ni Quinay sa mahinang boses. Oo, ako ito, tumango si Mark at natigilan si Quinay. Kailan pa siya naging napakalakas? Maya-maya, nakarating na sila sa City Square. Pagka-park ni Mark ng sasakyan ay lumabas na sila ni Quinay sa parking lot ng plaza. Dahil sa napakabagal na pagmamaneho ni Mark, pagdating nila sa KTV outlet sa City Square, marami ng estudyanteng sumakay sa bus. Si Francis at ang class monitor ang unang dumating at lahat ay naghihintay kay Mark sa pasukan. Haha, sasama siya. Hoy, sinong natatay ngayon? Siguraduhin mo mamaya sa banyo, baka hindi makakain si Mark Shea Asterisk tea. Sabi ni Francis. Haha, ngayon ko lang ginawa yon. Natawa ang isang estudyante. Tumawa ng malakas ang kaklase. Gusto talaga nilang makitang nagpapakatanga si Mark. Lumapit sina Mark at Quinay. Alam na niya na si Mark ang may hawak ng gold card. Medyo kinakabahan siya, pero hindi siya natakot. Akala ko sinamantala mo na ang pagkakataong tumakas. Pwede ba tayong pumasok ngayon para patunayan na gold card holder ka? Sabi ng class monitor. Tinulyapan siya ni Mark at dumiretso sa loob. Pagdating niya sa front desk, sinundan siya ng lahat ng estudyante at nagbubulungan, pinagtatawanan si Mark. Nang makita ng receptionist ang napakaraming tao na pumapasok, natuwa siya. Nangangahulugan ito ng isang malaking bayarin. At nang makita niya si Mark na naglalakad sa harapan niya, nagningning ang mga mata niya. Hoy, beauty, kaklase ko tong taong to. Sabi niya, nasa kanya ang gold card mula sa lugar na to. Totoo ba? May hinala akong nananaginip siya. Tulungan mo akong gisingin siya. Napangisi ang class monitor habang kausap ang receptionist. Hindi na hinintay ng ibang estudyante kung ano ang mangyayari. Siyempre hindi si Mark ang may hawak ng gintong card. Paano siya, gayong kahit normal na tao ay hindi ito makuha? Hindi man lang tumingin sa monitor ng klase ang receptionist. Direkta niyang sinabi kay Mark ng buong paggalang, Sir, welcome. I'll have a VIP room prepared for you. We have a new batch of red wine coming in today. How about a bottle for you to have a try? Hindi na kailangan ng alak. Sabihin mo sa kanila, gold card holder ba ako dito? Sabi ni Mark. Siyempre, ikaw ang pinakamalaking VIP sa aming tindahan. Magalang na ngumiti ang receptionist.
Tumango si Mark, pagkatapos ay tumingin sa iba at mahinang sinabi, naniniwala ka na ba ngayon? Napatulala at hindi makapaniwala ang lahat ng estudyante sa eksena. Ano ang nangyayari? Napaka-respeto sa kanya ng receptionist na ito. Talaga kayang maging gold card holder si Mark. Nanlaki ang mata ng class monitor, hindi siya makapaniwala. Nagsimulang mamatla at manginig ang lahat ng mga estudyanteng nakipagpustahan kumain ng Shea Asterisk Tea kasama si Mark. Natigilan si Francis. Paano posibleng si Mark ang may hawak ng gintong card? Maging ang kanyang sira-sirang lumang sasakyan ay hiniram sa iba. Ngunit hindi nabigla si Quinay. Narinig na niyang sinabi sa kanya ni Mark ang tungkol dito, kaya inaasahan na niyang ganito ang pagbati mula sa receptionist. Ngayon ay curious siya kung ano ang nangyari sa kanya kamakailan upang makadate ang pinaka-gorgeous na guro sa paaralan at maging isang miyembro ng gold card ng KTV na ito. Imposible. Si Mark ang may hawak ng gold card. Kung hindi, bakit magiging magalang sa kanya ang receptionist? Di man it, I know what happened. If Mark could find a fake celebrity to impersonate Sabrina who was searching for him, wala namang problema sa kanya na kunin itong receptionist at makipaglaro sa kanya, diba? Naalala ko ngayon, waiter pala si Mark dito dati. Siguro kilala niya ang receptionist na to noon, kaya ngayon lang siguro siya tumawag sa receptionist at niyaya siyang makipaglaro sa kanya. Agad na natauhan ang monitor ng klase matapos marinig ang pagsusuri ng ibang mga estudyante. Umuso siya at sinabing, kailangan mo ba talagang humanap ng makakasama mo sa pag-arte mo? Bakit ka gumagamit ng mababang at suklam-suklam na mga pakulo? Oo nga. Tsaka ang galing-galing pang ang umarte nitong taong nahanap mo. Akala mo ba talaga hindi namin alam na waiter ka pala dito dati? Sarkastikong sabi ng isang kaklase na nakipagpustahan kay Mark. Nataranta ang receptionist. Kailan pa nagtrabaho ang ginoong ito dito? Napatingin si Mark sa kanila. Talagang alam nila kung paano maghanap ng mga dahilan upang i-back up ang kanilang sarili. Dalhin mo ang manager mo dito. Napangisi ang class monitor. Inis na inis talaga siya. Paano magiging walang hiya si Mark na humiling sa isang tao na makipagtulungan sa kanyang pagkilos? Walang choice ang receptionist kundi tawagan ng manager sa pamamagitan ng walkie-talkie. Umuso ang monitor ng klase. Ang buong klase ay hindi na makapaghintay na malaman ang katotohanan sa pag-aakalang darating ang manager upang ilantad ang mga kasinungalingan ni Mark. Pero, Mark, ikaw talaga. Isang boses ang biglang tumunog mula sa loob at lumabas sa KTV ang isang binata kasama ang ilang babae. Tumingin si Mark at natigilan. Nandito talaga si Wilbert Wendell, ang anak ng dating amo ng plaza. Oo, ako ito. Tumango si Mark. Pumunta ka ba dito para kumanta ng karaoke? Dapat sinabi mo sa akin kanina. Lumapit si Wilbert at sinabing. Nagbukas lang ng bagong outlet ang kaibigan ko dyan kasama ang maraming magagandang babae, ang iba sa kanila ay galing pa sa United States. Halika na. Umiling si Mark. Ayaw niyang pumunta sa ganoong lugar. Narinig ni Quinay na nasa tabi niya ang lahat. Alam na alam niya kung anong klaseng lugar ang pinag-uusapan nila at namula siya. Nagpunta talaga si Mark sa mga ganoong lugar. Nakasimangot ang monitor ng klase. Hindi niya kilala ang taong ito, ngunit ang kanyang mga damit ay mukhang napaka-high-end. Malinaw, ito ay isang rich kid mula sa isang mayamang background. Wilbert Wendell. Nanlaki ang mga mata ni Francis at sinabi sa hindi kapani-paniwalang tono. Wilbert Wendell. Nakasimangot pa ang monitor ng klase. Hindi mo ba kilala si Wilbert? Anak siya ng may-ari ng plaza. Nagulat si Francis. Hindi siya nabigla nang makita siya, bagkus ay nabigla siya nang makitang papalapit si Wilbert at kausap si Mark sa palakaibigang tono. Ito ay isang mayaman na bata na may kayamanan na higit sa $100,000,000. Ano? Nagulat ang class monitor. Hindi niya talaga alam kung sino siya, ngunit nagsimulang makaramdam ng takot. Kung talagang kilala ni Mark ang anak ng may-ari ng plaza, posible bang siya talaga ang may hawak ng KTV Gold Card? Paano ito posible? Nang marinig ng ibang estudyante ang usapan ng class monitor at Francis, nagulat din sila. Si Mark talaga ay nagkaroon ng ilang relasyon sa isang mayaman na bata. No need, you can go on ahead. Umiling si Mark.
Kung alam ng nanay niya na pupunta siya sa ganoong lugar, talagang madidismaya ito sa kanya. Sige, pero free ka ba ngayon? May pag-uusapan ako sa iyo. Nag-alinlangan si Wilbert habang nagtatanong. Tumango si Mark. Sige, tawagan mo na lang ako. Sige, salamat. Aalis na ako. Kinawian ni Wilbert ang kanyang kamay at masayang naglakad palabas kasama ang mga magagandang babae na nakayakap sa kanya. Ikaw, tinandilatan ng class monitor si Mark, nanginginig ang boses. Ikaw ba talaga ang may hawak ng gold card? Lahat ng estudyante ay nakatutok kay Mark. Sa sandaling ito, tumahimik ang kapaligiran. Sir, nice to see you here. Lumabas ng kwarto ang manager na may pagtataka sa mukha. Tumakbo siya at magalang na nagtanong, Sir, dapat ba akong kumuha sa iyo ng isang VIP room ngayon? Nagulat na naman ang lahat ng estudyanteng naruroon. Posible pa rin kung niyaya niya ang receptionist na makipaglaro sa kanya. Ngunit para sa anak ng may-ari ng plaza na si Wilbert na batiin siya, at kahit na makuha ang manager ng KTV na pumunta at imbitahan siya ng personal, ito ay nangangahulugan lamang. Si Mark ay talagang may hawak ng gintong card. Sa sandaling ito, lahat ng mga estudyante ay natulala. Mamukha ang kanilang mga bibig na maaari mong ipasok ang isang mansana sa loob. Napatulala silang lahat. Hindi na kailangan iyon. Dumating lang ako para tingnan. Pwede ka nang magpatuloy, sabi ni Mark. Mabuti naman sir, tawagan mo ako anumang oras na kailangan mo ng tulong. Magalang na tumango ang manager at tumalikod na para umalis. Nilinggan ni Mark ang monitor. Sa sandaling ito, naging komplikado ang ekspresyon ng monitor ng klase. Wala nang dapat patunayan ngayon. Si Mark talaga ang may hawak ng gold card. Gulat na gulat pa rin ang ibang estudyante. Sa huling party ng klase, wala ni isa sa kanila ang kailangang magbayad ng kahit isang sentimos. Akala nila si Sarah ang nagbayad sa kanya, pero si Mark pala talaga the whole time. Walang nagsalita ni isang salita. Tumingin lang si Mark sa monitor at nakaramdam ng pressure ang buong atmosphere. Ang monitor ng klase ay nagngangalit ang kanyang mga ngipin at lumuhad sa sahig. Nagulat ang lahat. Lumuhad talaga siya kay Mark. Lahat ng ibang kaklase na bet na kumain ng sarili nilang Shea Asterisk tea kay Mark, kinilig ng husto. Tatayo na sana ang monitor ng klase. Hawakan mo, lumapit si Mark sa kanya. Lumuhad na ako. Ano pa bang gusto mo? Galit na galit ang monitor ng klase, nakaramdam ng sobrang hiya kaya hindi siya naglakas loob na itaas ang kanyang ulo. May nakalimutan ka ba? Dapat tingin si Mark sa kanya. Ikaw. Ang monitor ng klase ay nagngangalit ang kanyang mga ngipin at nagpumiglas ng ilang segundo bago tumawag, Ama. Lalong tulala ang mga kaklase ngayon. Tinawag lang talaga ng class monitor si Mark na ama. Umiling si Mark. Wala akong anak na katulad mo. Mark, babayaran mo ito. Tumayo ang monitor ng klase at tumakbo palabas. Natahimik lahat ang iba pang mga estudyante at nagtinginan sa isa't isa na nagtataka. Carter, di ba sabi mo kakain ka ng Shea Asterisk tea? Sige na, sabi ni Mark. Napatingin lahat ng estudyante kay Carter Lowe. Panik na lumapit siya kay Mark at nauutal, Mark, classmates naman tayo di ba? Bakit ba ang seryoso mo dyan? Kanina lang ako nagbibiro sa'yo. Seryoso ka ba talaga? Nagbibiro lang ako. Ikaw. Pero hindi ako nagbibiro sa iyo. Umiling si Mark at sinabi sa napakagaan na tono. Ikaw. Kailangan ba talaga? Binibiro lang kita. Huwag mong kakalimutan, classmates tayong lahat. Huwag kang lalayo. Galit na galit siya ngayon. So sinasabi mong hindi ka kakain. Mahina akong sabi ni Mark. Ay, namula ang mukha ng estudyante. Diba sabi mo kung si Mark ang gold card holder you would go eat your Shea Asterisk tea? Why don't you go now? Sabi ng isang babaeng kaklase na ikinatuwa ng eksenang naganap. Ano ba ang sinabi mo, Jeannie? Galit na galit ang estudyante. You said so yourself. Are you even AF asking man? Tagot ni Jeannie Henry. Oo, nangako ka na sa kanya. Not owning up to your own bets, asterisk why ka talaga. Yung mga babaeng kaklase na kadalasang minamaliit si Mark ay sinusubukan na niyang makuha ang magandang side niya. Namula ngayon ang mukha ng estudyante at nakikiusap siyang tumingin kay Mark. Mark please, I was really just joking with you. We're classmates right? How about we let this slide, okay?
Hindi talaga ako nagbibiro sa'yo. Umiling si Mark. Ikaw. Kinagat niya ang kanyang mga ngipin at humiga sa lupa na nakapikit, gustong mamatay ng husto doon at pagkatapos. Lahat ng mga kaklase nila ay nakatingin sa kanya ng masama. Anong po asterisk sigh? Tumingin sa kanya si Mark at hindi na siya pinansin pa. Aalis na sana siya kasama si Quinay nang dumating lahat ng mga kaklase niya para kausapin siya. Wow Mark, ikaw talaga ang may-ari ng gold card. I never thought about it. Please add me on social media. Oo Mark, nandito na lahat diba? Gamitin natin ang card mo para pumasok at magsaya. We are all friends right? Tara, hingin natin sa receptionist yung alak na binanggit niya kanina. I'm dying to try it out. Mabilis nilang pinalibutan si Mark. Nasa kanya ang gintong card kaya kailangan nilang kumbansihin siya na dalhin sila. Kabanata 157. Terry Mark, laro tayo. Malambing na sabi ng isang babaeng kaklase sa kanya. Napatingin sa kanya lahat ng ibang estudyante. Kahit anong mangyari, magkakaklase silang lahat, kaya siguradong papayag si Mark or Linz na isama sila. Kung gusto ninyong maglaro, magbukas kayo ng pribadong silid para sa inyong sarili. Dapat sapat na ang $100 bawat tao. Pagkasabi nun ay nag-walkout siya kasama si Quinay Carson. Sir, iingat po kayo. Humiti ang receptionist. Ang iba pang mga estudyante ay nakatayo roon na tulala. Ano ang nangyayari? Paano siya mag-asal ng ganito? Magkaklase silang lahat at niayaw niyang isama sila para magsaya. Oy Mark, bumalik ka. Di man it, Mark. Bakit kailangan mong maging masama? Oo pare. Magkaklase kaming lahat. Bakit ang seryoso mo? Kanina mo pa pinaluhod yung monitor ng klase at pati si Carter kumain ng sarili niyang tae. Ano ka ba seryoso? Nakakadiri ka talagang tao. Tandang padamdam panipi. Tama. Tinasadya niya yata. Paano niya kami pretuhin ng ganoon gayong magkakaklase kaming lahat sa loob ng 1 taon? Sayang, may pera siya para gawin yun. I'll be the man, siya talaga ang gold card holder. I never would have believed that. Sa aking opinyon, nilapitan ni Mark si Wilbert para lang makuha niya ang kanyang mga kamay sa gintong card na iyon. I think so too. A person like Mark has to rely on others just to get some power for himself. Last time I even saw him pick up other people's money without returning it to them, he's so disgusting. Kalimutan na natin siya ha. Nandito na ang lahat, bakit hindi tayo pumasok at magsaya? Hell no. It could have been free, and now I have to pay. Aalis na ako. Ako rin. Dahan-dahang umalis ang lahat at unti-unting bumalik sa katinoan si Francis Gellert. Humisi siya, iniisip na nakuha ni Mark ang gintong baraha mula kay Wilbert na may kayumangging ilong. Paano pa kaya ipahiram sa kanya ng gayong mayamang tao ang kanyang gold card? Maaari ka nang bumangon, wala na si Mark. Napatingin si Francis sa kanyang kaklase na nakahandusay sa lupa. Bumangon ang estudyante na baka sa mukha ang takot. If it's king hell, I was so scared just now. He actually asked me to eat my own asterisk tea. Nagbibiro lang ako at akala niya seryoso ako. How could a person like that really exist? It was already fate. Kumuha ng pagkain sina Mark at Quinay bago umalis. Pinabalik niya si Quinay bago tumuloy para sunduin si Lilibeth Polan. Noong nasa sasakyan siya, napag-usapan ni Quinay na magtrabaho ng part-time para kumita ng kanyang mga bayarin sa paaralan, kung hindi, kailangan niyang mag-drop out. Bakasyon noon, kaya malamang na makapagtrabaho siya ng 2 buwan. Kaya kung magbayad para sa iyo, sabi ni Mark. No need, marami ka nang naitulong sa akin, hindi naman talaga kailangan. Malumanay ang boses niya pero seryoso. Pakiramdam ni Mark ay walang magawa. Si Quinay ay simple ang pag-iisip at mayroon siyang sariling mga prinsipyo at pagpapahalaga sa sarili na dapat itaguyod. Ngunit naunawaan ni Mark na kung tutulungan niya itong bayaran ito, ipapakita nito na siya ay hindi gaanong mahalaga kumpara sa kanya at ito ay magiging masama sa kanya. At saka, lilipat na ako sa bahay ni Teacher Polan. Bulong niya. Ayaw na niyang abalahin pa si Teacher Polan. Bagamat walang pakialam si Teacher Polan, hindi pa rin maganda na patuloy siyang abalahin. You're moving out. Then I'll find a place for you. Don't refuse me this time.
Tsaka wala ka pa sigurong pera para umupa ng bahay ngayon, sabi ni Mark sa kanya. Matagal nang walang laman ang bahay na binili niya para kay Lilibeth, kaya ayos lang na doon muna sila mag-asawang Quinay na lumipat. Pero, bulong niya. Tama siya. Wala talaga siyang sapat na pera para umupa ng bahay sa ngayon. Napakabait mo sa akin. Hindi ko talaga alam kung paano kita gagantihan. Habang sinasabi niya ito, naging komplikado din ang kanyang puso. Hindi niya talaga alam kung paano siya gagantihan. Dahil girlfriend na niya si Teacher Poland, hindi na niya kailangan ng tulong nito. Nagbago ang nararamdaman niya para sa kanya. Kaya naman handa siyang tulungan siya. Naging awkward ang atmosphere sa loob ng sasakyan pagkatapos nitong pangungusap. Lumingon si Mark at tumingin sa kanya. Nagkatinginan silang dalawa sa mata. Namula ang mukha ni Quinay. Inaasahan ba niyang tutulungan siya nito muli? Kinakabahan na siya. Hindi tama na ipagkanulo si Teacher Poland. Ngunit hindi siya maaaring tanggihan kung hihilingin niya ito. Nagmamadaling nagpatuloy si Mark sa pagmamaneho at umiling. Huwag ka nang masyadong mag-isip. Magstay ka lang dyan sa ngayon. Pagbutihin mo ang pag-aaral mo at yumaman ka sa hinaharap. Kung nakapagtapos si Quinay sa universidad, malamang na matutulungan niya siya sa pamamahala ng kanyang mga ari-arian. Mukhang magandang ideya iyon. Tumango si Quinay. Kung gayon, dadalhin kita sa lugar na iyon bukas, sabi ni Mark. Sa kanyang pag-alis, maaaring pumunta si Mark at manatili sa lugar ni Lilibeth ng ilang araw. Kaibigan mo ba ang lugar na iyon? Tanong ni Quinay. Medyo ganon. Then why don't you take me there now? Tsaka maaga pa naman, at ayoko na talagang mahirapan si Teacher Poland. Tsaka di ba kayong dalawa? Ngayon na. Nagulat si Mark, ngunit hindi pa rin ito itinuturing na huli. Malamang na maaari silang pumunta doon ngayon at matulog sa sahig sa unang araw, pagkatapos ay maaari siyang bumili ng ilang mga kasangkapan para sa kanya bukas. Oo. Sige, tumango si Mark. Hindi nagtagal, hinatid ni Mark si Quinay pabalik sa bahay ni Lilibeth. Bumaba siya ng sasakyan at dali-daling umakyat para ayusin ang mga gamit niya kasama ang kapatid. Wala silang maraming gamit para magsimula, kaya mabilis silang bumalik sa kotse. Pagkatapos ay dinala niya sila sa bahay na binili niya para kay Lilibeth kanina. Maya-maya ay dumating na sila. Nagulat si Quinay. Hindi pa niya napupuntahan ang bahaging ito ng lugar, ngunit tila maluho at mahal. Bumaba sila ng kanyang kapatid sa kotse at sinundan si Mark sa itaas. Binuksan niya ang pinto at pumasok silang tatlo. Nagulat si Quinay. Napakaganda ng bahay na ito. Tinong kaibigan ni Mark ang kabilang sa bahay na ito. Wait here. I'll head out to buy some blankets and daily necessities, sabi ni Mark habang pababa ng hagdan. Ate, napakaganda ng bahay na ito. Tumango si Quinay. Makalipas ang 10 minuto, bumalik si Mark dala ang mga gamit. Tinulungan niya silang maglinis at sinabihan silang magpahinga. Buti na lang dito sila tumira dahil hindi na agad bumabalik si Lilibeth. At saka, wala naman siyang balak na sabihin dito na binili niya ang bahay na ito. Pagkatapos ay nagsalita siya ng ilang simpleng salita at bumaba. Kailangan niyang sunduin si Lilibeth. Nakaupo sa kama, hindi alam ni Quinay kung ano ang iniisip niya. Napabuntong hininga siya. Paano kaya niya ito masusuklian sa tulong niya? Nagmaneho si Mark palabas ng lugar at tinawagan si Lilibeth sa kanyang telepono. Tinanong niya kung nasaan siya at sinagot niya ang pangalan ng isang restaurant. Katatapos lang ng kanilang pagtitipon. Hiniling sa kanya ni Mark na maghintay saglit at sinabing darating siya sa lalong madaling panahon. Pinaba niya ang tawag at nakangiti. Kakalipat lang ni Quinay, kaya ngayong gabi. Pupunta sila sa pag-iisip nito, napabuntong hininga si Mark. Dapat na siyang magsimulang mag-ehersisyo sa gym. Kailangan niyang makita ni Lilibeth kung gaano siya kalakas at kalakas. Sa entrance ng restaurant ay lumabas si Lilibeth kasama ang ibang mga guro. Bakasyon noon, at sa wakas ay maaari na niyang italaga ang sarili sa kanyang kumpanya ngayon. Nakadama siya ng ginhawa at kaba at the same time. Teacher Poland, hindi ka nag-drive ngayon? Tanong ng isa sa mga guro. Nope, my car was totaled, so I sold it, sabi ni Lilibeth. Nabente niya ang kanyang sasakyan sa humigit kumulang $20,000 lamang. Ito ay hindi gaano, ngunit ito ay mas mahusay kaysa sa wala.
Ta ngayon, hindi niya iniisip na sumakay ng pampublikong transportasyon. Sabagay, nakasanayan na niyang gawin iyon noong wala pa siyang sasakyan noon. Pagkatapos ay ibabalik kita, sabi ng vice principal. Nagmaneho siya ng Mercedes-Benz na sapat na para mapabilib ang ilang babae. Hindi na kailangan, may susando sa akin. Umiling si Lilibeth. Sunduin kita. As far as I know, wala ka namang boyfriend di ba? Ngumiti ang vice principal. Naturally, lahat ng iba pang mga guro na nakakita nito ay mabilis na umalis. Alam nilang lahat kung ano ang balak niyang gawin. Gusto ng vice-principal na makasama si Lilibeth ng ilang oras para mag-isa pero parang lagi niya itong hindi pinapansin. Umalis na ang ibang mga guro. Wala akong boyfriend. Malamig na umiling si Lilibeth. Nagkaroon na siya ng asawa. Kung wala kang boyfriend, then allow me to send you back. Ngumiti ang vice-principal, gumawa ng kanyang hakbang. Malamig na tingin ang ibinigay sa kanya ni Lilibeth at magsasalita pa sana siya nang tumunog ang kanyang cellphone. Kinuha niya ito at sumagot, "Hobby, nasa main entrance ako." Ang vice principal na ito ay kadalasang hindi pumupunta sa school campus kaya hindi niya alam ang tungkol kay Mark. "Malapit ka na. Tapos hihintayin kita." Ibinaba ni Lilibeth ang telepono. Kumunat ang noo niya. "Hobby, kailan siya nagpakasal?" "Imposible. Nakasaad sa kanyang resume na siya ay walang asawa." Gusto ko lang makita kung sino ang asawa mo." Ngumuso ang vice principal. Maya-maya ay may nakita siyang sasakyan na papalapit sa kanya. Pagkakita niya sa logo ng sasakyan ay naiinis siya. Buick lang pala. Kawawang tao. Kabanata 158. Ang orihinal na akala ng vice-principal ay sa hitsura at figure ni Lilibeth, magkakaroon siya ng boyfriend na kahit papaano ay nagmaneho ng Mercedes-Benz. Hindi niya akalain na magkakaroon ng ganito kasama ang lasa ni Lilibeth, kasama ang isang lalaking nagmamaneho ng hamak na Buick. Kung alam niyang ganoon kadaling mahiya si Lilibeth, noon pa niya ito niligawan. Inis na inis siya. "Teacher Polan, ito ba ang asawa mo?" "He doesn't look all that impressive to me," sabi ng vice principal sa kakaibang tono. Tinaman siya ni Lilibeth Polan ng malamig na tingin at walang sinabi. "Lilibeth, dapat alam mo kung ano ang nararamdaman ko para sa iyo, at sa totoo lang, nabigla ako na makita kang may kasamang kagaya niya." "No, he's my husband," malamig na sabi ni Lilibeth. Kumunat ang noo ng vice principal. Nagtatrabaho ang asawa mo?" Kung nagmamaneho siya ng ganitong klaseng sasakyan, sa tingin ko ay nasa 7 hanggang 8,000 dolyar ang kinikita niya bawat buwan. Tapat na ba iyon para sa iyo? Ito ay sapat na. Teacher Polan. Dapat subukan ng mga tao na umunlad sa buhay. At makitang malapit ng magretiro ang direktor ng paaralan, sa palagay ko ay magiging mahusay kang kandidato para sa posisyon na iyon. Sabi ng vice-principal. Dapat kang magpasalamat na gumagamit ako ng posisyong rektor para makatulog ka. Siguradong tumatalo ng puso mo sa tuwa ngayon. Itigil ang pagpapanggap. Mabibigyan ka ba ng tinatawag na lalaki ng ganoong posisyon? Never in a million years. Inamak siya ng vice principal sa kanyang puso. Hindi na kailangan yun, I'm not qualified enough anyway. Umiling si Lilibeth. Nakalimutan mo na ba kung sino ako? Kung sasabihin kong qualified ka, then you're qualified. Nasa iyo na kung gusto mong tanggapin ang posisyon o hindi. Well, ano say mo? The vice principal bahagyang ngumiti at may pagmamalaki na tono. Sa katunayan, bilang vice-principal, madali niyang mapagmanyobra ang human resources persona ng paaralan. Para mag-alok sa kanya ng posisyon. Salamat na lang. Teacher Polan, dapat mo talagang isipin kung ano ang makakabuti para sa iyo at sa iyong kinabukasan. Naiinis siya sa panlalamig ni Lilibeth sa kanya. Teacher Polan, I have never heard that you have a husband. Nahihiya ka bang banggitin ang tungkol sa kanya dati? Looking at his car, I'm guessing he's probably a office worker, right? He doesn't even look like he's able to bumili ka ng bahay. Don't tell me na uupa ka pa ng matutuluyan. Ipinagmamalaki ng vice principal ang kanyang sarili. Marami siyang bahay sa pangalan niya. At lahat sila ay nagkakahalaga ng milyon-milyong dolyar. Ikumpara kaya siya sa akin? Naisip niya sa sarili. Oo, umuupa pa kami ng bahay, pero anong kinalaman mo? Sabi ni Lilibeth habang malamig na nakatingin sa kanya.
Nag-aalala lang ako sa'yo. Mukha namang hindi kakayanin ng lalaki mo na alagaan ka. Hindi ko lang ginustong mamuhay ka ng mahirap. I don't think my life is mahirap. However, I must say that you're criticizing him too harshly now. Kumunat ang noo niya. Teacher Polan, ito ba ang ugali na dapat mong ipakita sa isang principal? Vice. Ikaw ang vice principal. Malamig na umiling si Lilibeth. Ikaw. Lilibeth Polan, I guess that you don't want to work in our school anymore. Sabi niya habang nagdidilim ang mukha. Sa tingin mo napakahusay mo, hindi ba? Ako ay personal na na-recruit ng principal. Maaari mo akong subukang tanggalin. At paano kung ang aking asawa ay magmaneho ng isang Buick? Siya ay mas bata sa iyo, at ako ay siguradong mas malaki ang kikitain niya kaysa sa iyo balang araw. Ikaw naman, nasa limitasyon mo na. Sabi niya habang naglalakad. Maya-maya lang, binuksan ni Mark Orleans ang pinto at lumabas. Kinagat niya ang labi niya at tumakbo para yakapin siya. Hobby. Ito ang unang pagkakataon na nagkusa siyang yakapin siya. Si Mark ay natigilan at nasa sabik sa parehong oras, ngunit alam niyang may kakaiba sa kanya. Napatingin siya sa lalaki sa di kalayuan. Vice Principal ba iyon? May mahinang impresyon pa rin si Mark sa kanya, ngunit alam niyang bihira siyang pumunta sa school campus. Binubuli ba siya? Wifey, binubuli ka ba niya? Tanong ni Mark. Hindi, hobby. Tara na. Pinitawan siya ni Lilibeth at sumakay sa kotse. Oo naman. Pinandilatan ni Mark ang pangit na mukha ng vice principal. Sumakay sina Mark at Lilibeth sa kotse at malis. Oh Lilibeth, do you think that I can't fire you? Just you wait and see, papaalisin kita ng school na umiiyak. Umuso siya, binuksan ang pinto ng kanyang Mercedes, at umupo. Papaalis na sana siya nang muntik na siyang makabangga sa isa pang sasakyan. What the F-sick? Marunong ka bang mag-drive? Muntik mo nang mabangga ang kotse ko. Inampis ng lalaki ang hood ng kanyang sasakyan at galit na galit. Namutla sa galit ang mukha ng vice-principal at nanginginig ang mga kamay sa manibela. Binuksan niya ang bintana at sinabing, ngayon lang kita nakita okay. I'm sorry. You call that an apology? Galit na lumapit ang lalaki, itinaas ang kamay at sinampal siya. Isang malakas na sampal ang narinig. Namula ang kanyang mukha at nakaramdam siya ng mali at kahihiyan sa sandaling ito. Talaga bang may lakas ng loob ang lalaking ito na talunin siya? Sampilan muna kita tapos hihingi ako ng tawad sa'yo. Okay lang ba? Humisi ang lalaki. Ikaw, hindi na siya nakatiis. Bumaba siya ng kotse at inawi ang lalaki, ngunit lubhang nalampasan. Mabilis siyang humingi ng awa, please stop, I'm sorry. Ipinarada ni Mark ang kanyang sasakyan sa inuupahan ni Lilibeth. Ingat ka sa pagmamaneho mo pabalik, hobby. Tinundan siya ni Mark palabas ng sasakyan. Natigilan siya at bumulong, hobby, anong ginagawa mo? Tikwinay at ang kanyang kapatid ay nasa itaas pa rin. Dapat talaga bumalik ka ngayon. Naglakad siya palapit. Tikwinay at ang kanyang kapatid ay lumipat na. Ano? Nagulat siya at dali-daling kinuha ang kanyang cellphone para tawagan si Quinay Carson. Noon lang niya napagtanto na si Quinay pala ang na-message sa kanya na nakahanap na si Mark ng bahay para sa kanila, kaya siya ay lumayo. Nakahinga ng maluwag si Lilibeth. Pero bakit nagmamadaling umalis si Quinay? Naramdaman ba niya na iniistorbo siya nito? Walang magawa si Lilibeth. Wifey, dito ba ako matutulog ngayong gabi? Tanong ni Mark. Natahimik siya. Ang magandang mukha ni Lilibeth ay kasing pula na ng peach. Ito ang unang pagkakataon na nakita ni Mark ang ganoong ekspresyon sa kanyang mukha. Mukha siyang nahihiya at nahihiya. Oo naman. Tumanggo si Lilibeth at sinabi sa mahinang boses. Siya ay handa na matulog sa kanya ng mahabang panahon. Ilang sandali na ang nakalipas, ngunit sa wakas ay naramdaman niyang tama na ang oras. Kinakabahan siya. Masakit ba? Hindi talaga pamilyar si Lilibeth sa mga ito. Tuwang-tuwa si Mark. Ngayong gabi, siya ay matutulog sa kanyang mga bisig tulad ng kung paano nila ito ginawa noong sila ay mga bata. Di ba sabi mo gusto mo dito matulog? Halika na nga, namula si Lilibeth sa sinabi niya. Bumalik sa katinoan si Mark at sinundan si Lilibeth sa itaas. Pagdating niya sa kwarto, iba ang pakiramdam. Pakiramdam niya ay bumalik siya sa kanyang tahanan. Sa ilalim ng pamilyar na kapaligirang ito, biglang naramdaman ni Mark ang pagnanasang pumupukaw sa loob niya.
Pilit niyang pinipigilan ito. Hindi ito gagawin. Kailangang buuin muna niya ang kanyang mga kalamnan. Kung hindi, mababa ang tingin ni Lilibet sa kanya. Isinara niya ang pinto at bumulong, "Hobby, maligo ka muna. Ladies first. Pagkatapos mo." Walang choice si Mark kundi pumunta sa banyo para maligo. Nakatulong ang malamig na tubig para mas masugpo ang kanyang pagnanasa. Binaba niya ang ulo niya at bumantong hininga. Masyado ba siyang kinakabahan? Hindi kaya sabik na sabik siyang magpakita ng sarili kay Lilibet. Mariin na ikinuyom ni Mark ang kanyang mga kamao. Paglabas niya ng banyo ay namula ang mukha ni Lilibet at bumilis ang tibok ng puso niya. Hindi ito ang unang pagkakataon na nakita niya itong kalahating hubad, ngunit kinakabahan pa rin siya. Tsaka, tinitigan niya ang nakausli nitong abs, napaka-perpekto. Sa akin naman, nagmamadali siyang pumasok sa banyo. Kinabahan siya lalo. Pagkatapos niyang maligo, nahihiya siyang lumabas ng banyo at huminga ng malalim. Nang maghahanda na siyang pumasok sa silid, natigilan siya. Wala siya sa kama. Na-curious siya at pumunta sa sala para hanapin siya sa sofa. Namula siya. May balak ba siyang gawin ito sa sopa? "Hobby," bulong ni Lilibet sa mahinang boses. She was so nervous that her voice was trembling. Kanina pa sila natulog, bakit parang kinakabahan siya? Sobrang pathetic ang naramdaman niya ngayon. "Well, sa sopa ako matutulog ngayon," sabi ni Mark. "Ikaw," nabigla si Lilibet. Inihanda na niya ang sarili niya. Bakit siya ngayon? Medyo nadismaya siya. Pumunta siya sa sofa at umupo sa tabi niya. "Hobby." Nang marinig ni Mark ang pamilyar na boses nito, sumagot siya, "Matulog ka ng maaga, wifey." "Oo, ikaw din." Tumango si Lilibet. Hindi na siya kinakabahan, bagkus nakahinga na siya ng maluwag. Let's talk tonight like how we did when we were kids. Kabanata 159. Nakahiga si Lilibet Polan sa kanyang kama at muling kinabahan. Kanina lang niya ito kachat ng matagal at kitang-kita niyang may pinipigilan si Mark. Nang tumingin ito sa kanya ay agad niyang naintindihan kung ano iyon. Gayunpaman, handa na siya sa pag-iisip at mula pa noong siya ay 15 o 16. Maaari niyang hawakan siya kung gusto niya, ngunit hindi niya ginawa. Kung nabanggit man niya ito, masaya sana itong pumayag na tulungan siya. Handa na siya, at gaya ng sinabi ni Susan Son, hindi mo maaaring hayaang pigilan ng iyong asawa ang kanyang pagnanasa, ngunit namula siya, napagtantong hindi niya dapat iniisip ang mga bagay na ganito. Napaka-slutty para sa isang babae na iniisip ang mga bagay na ito. Dapat matulog na lang siya. Umikit si Lilibet at natulog. Nang magising siya ay may narinig siyang ingay mula sa labas. Inilabas niya ang kanyang ulo at nakita si Mark Orleans na nagpupush up. Napakagwapo niya at napakalalaki. Namula siya nang makita ang eksenang ito sa madaling araw. She asked in a low voice, "Hobby, I've never seen you do this in the morning before." "Kakasimula ko lang gawin to," sabi ni Mark. Hindi naman siguro niya sinasabi na nag-e-exercise siya para ma-impress siya, di ba? Masarap mag-ehersisyo. Kapag mas ginagawa mo ito, mas magiging malakas at kahanga-hanga ang iyong mga kalamnan. Sabi niya. Kinakabahan siyang pumunta sa kusina para magluto ng almusal. Kailangan niyang pumunta sa kumpanya ng maaga. Kailangan niyang magsumikap para maibalik ang $100,000 sa loan shark bawat buwan. Ipinagpatuloy ni Mark ang kanyang ehersisyo ng higit sa kalahating oras. Hingal na hingal siya pero pakiramdam niya ay kaya pa niyang mag-push up ng ilang daan. Ang kanyang pisikal na lakas ay karaniwang mas mahusay kaysa sa iba. Masyado lang ba siyang kinakabahan? Nagtataka si Mark, ngunit dali-dali siyang pumunta sa banyo para maligo at kumain ng almusal na inihanda ni Lilibet. Pagkatapos ay hinatid niya ito sa plaza. Gusto niyang puntahan at tingnan. Naisip niya na dapat siyang pumunta sa boxing gym upang matuto ng ilang kapaki-pakinabang na pamamaraan kung sakaling magkaroon pa sila ng gulo. Magagawa niyang protektahan ang kanyang sarili at pati na rin si Lilibet. Pagdating nila sa plaza, si Lilibet ay pumuntang mag-isa sa kumpanya. Nakipagkita si Mark kay Yolanda at nag-usap sila sandali. Pagkatapos ay naghanda na siyang tumungo sa boxing gym. Ito rin ay isang uri ng ehersisyo. Natukso pa rin si Mark na bilhan si Lilibet ng kotse. She was so elegant and graceful, so she really should have her own Benz or BMW, right?
Gayunpaman, nang banggitin niya ito sa kanya sa kotse ngayon, umiling si Lilibet at tinanggihan ang ideya. Siguro dapat na lang niyang bilhin ito para sa kanya bilang isang sorpresa. Pero paano kung hindi niya ito gusto? Napabuntong hininga si Mark. Habang nag-iisip siya ay nakarating na siya sa elevator. Sa oras na ito, tumunog ang kanyang cellphone. Kinuha ito ni Mark at nakitang galing ito kay Charlotte Yates. Naayos na ang kanyang sasakyan, ngunit dahil sa sobrang abala sa mga pagsusulit, hindi niya naisip na kunin ito sa tindahan. Baka bukas o sa makalawa ay kukunin niya ito. Pagkasabi nito sa kanya ay ibinabanan niya ang telepono. Pero pagkabukas ng pinto ng elevator ay lumabas na ng elevator si Melda Main. Natigilan si Mark. Siya ay napakaganda ngayon, nakasuot ng isang pares ng katanji tanging mataas na takong na perpektong umakma sa kanyang makatarungang mahabang binti. Nakasuot siya ng casual suit na may miniskirt. She looked simply gorgeous. Nagulat si Mark. Ang kanyang mahahabang binti ay perpekto. Lalabas ka ba? Tanong ni Melda pagkalabas niya ng elevator. Pumunta siya dito ngayon para hanapin siya. Pinipilit siya ng kanyang ina na ibalik si Mark para salubungin sila, ngunit paano niya magagawa? Gusto niyang sabihin sa nanay niya ang totoo, pero kung gagawin niya iyon, maaasar siya ng nanay niya, at talagang ayaw niyang harapin iyon. At saka, kung aaminin niya ang totoo, wala nang dahilan para mapag-isa niya si Mark. Oo, hindi ba sinabi ko sa iyo noong huling beses na sumama ako sa iyo sa pag-jogging? Gusto kong matuto ng boxing, sabi ni Mark. Libre ka ba bukas? Gusto ka ng nanay ko na puntahan ka. Kung pasok tayo sa umaga, siguradong makakabalik ka pa rin sa gabi. Available ka ba? Sorry for making you so much trouble, sabi ni Melda. Kinakabahan sa mahinang boses. Nag-alinlangan si Mark. Gusto niyang makasama si Lilibet sa buong araw bukas. Ngunit napakabait ni Melda sa kanya kaya hindi tama na tanggihan siya. Sure, punta tayo bukas. Salamat. Nagulat siya nang pumayag ito. It's fine. Pupunta ako ngayon sa boxing gym. Sige, makikipagkita ako kay Yolanda para mapirmahan ang kontrata ngayon. Napakaganda ng mood ni Melda na kung wala siyang gagawin ay sumama na siya kay Mark sa boxing gym. Mahilig din siya sa sports. Tinabi na ni Yolanda kay Mark ang tungkol sa kontrata ni Melda sa may-ari ng tindahan. Ang bayad ay hindi masyadong mahal sa $400,000 lamang. Kinakalkula ni Mark na aabutin ng humigit kumulang $3 milyong para i-renovate niya ang tindahan. Hindi ito big deal para sa kanyang investment portfolio. Bukod dito, sinabi na ni Mark kay Yolanda na hindi kailangang bayaran ni Melda ang deposito at ang rente ay nasa pinakamababang presyo. Good luck. Ngumiti si Mark. Salamat. Ngumiti siya at umalis para hanapin si Yolanda. Bawal tumitig habang nagsasanay. Napahiya si Mark. Napaka-perpekto ng kanyang mga binti kaya hindi niya maiwasang tingnan ito ng ilang beses. Kung ganoon, hindi ka na dapat magsuot ng ganoong kaikling palda sa susunod, sabi ni Mark. Okay, papakinggan kita. Umalis si Melda para hanapin si Yolanda. Umiti siya, saka sumakay ng elevator papuntang parking lot. Gayunpaman, habang papaalis na siya, nakita niya si Lilibet na papalabas ng elevator. Ito ang parking lot. Ibig sabihin. Nagulat si Mark at hindi nagtagal ay nakita niyang medyo nalilito si Lilibet. Marahil ay bumaba siya sa sahig na ito dahil sa ugali. Mamantong hininga siya at bamulong, nakalimutan ko na wala na pala akong sasakyan. Well, I better quick back up to catch the bus, or else I'll be late. Tumalikod siya at naglakad pabalik. Makikipagkita siya sa isang kliyente na nagsabing may mga manggagawang darating para sa pagsasanay. Gusto niya itong pag-usapan ng harapan dahil iba ang tinutukoy niya. Wifey, saan ka pupunta? Ihahatid na kita dyan, sabi ni Mark. Lumingon si Lilibet at nakita si Mark na nakangiti sa kanya. Ang awkward noon. Nakita na lang niya itong pababa sa basement car park. Nakagat niya ang labi niya at tumango. Sige. Nakaupo sa biway, tinanong ni Mark kung saan siya pupunta at sumagot siya na may makikilala siyang mga kliyente. Inirekomenda ni Susan ang mga kliyenteng ito sa kanya at sumakay pa sila ng eroplano para salubungin siya. So that means papunta na sila sa airport, hinatid ni Mark si Lilibet sa airport. Hubby, pwede mo ba akong hintayin sa kotse sandali? Susunduin ko na ang mga customer. Pwede mo ba kaming ihatid pabalik?
Sabi ni Lilibet sa mahinang boses. Sige, sige na. Ngumiti si Mark. Nakahinga ng maluwag si Lilibet. Pinuksan niya ang pinto at saka pumunta para kunin ang mga customer. Inintay siya ni Mark sa kotse. Pumasok si Lilibet at mabilis na hinanap ang dalawang kliyenteng tinutukoy ni Susan. Sila ay dalawang babaeng nasa katanghaliang gulang na nakasuot ng itim na sutla na medyas, matataas na tako at katangi-tanging propesyonal na mga suit. Mayroon silang sariling mga tindahan, ngunit sila ay bagong bukas. Nais nilang dalhin ang kanilang mga empleyado para sa pagsasanay ngunit nadama na mas mahusay na pumunta ng personal upang suriin ito. Hello, ako si Lilibet Polan. Lumapit siya at sinabing. Inubad ng dalawang nasa katanghaliang gulang na babae ang kanilang salaming pang-araw at pinalaki siya. Napaka-graceful nila, dapat mataas ang ranggo nilang empleyado. Tutal, inirekomenda siya ni Susan sa kanila at napakamura ng bayad sa pagsasanay. Kaya syempre, kailangan nilang pumunta dito para tingnan ito. Hello, sabi ng dalawang babae. Director Claire, Director Ayana, inihanda ko na ang lahat. Please follow me to my company. Walang problema. Tinundan ng dalawang babae si Lilibet sa parking lot ng airport. Nakita nila na lahat ng sasakyang nakaparada doon ay mga mamahaling sasakyan tulad ng Mercedes-Benz at BMW. Nagkatinginan sila at nagbulungan sa kanilang mga puso. Hindi masama, ito ay dapat talagang nagkakahalaga ng kanilang oras at pera. Ang kumpanyang ito ay mukhang maganda at ang mga bayarin ay talagang mura rin. Pero, Director Claire, Director Ayana, please get in the car, sabi ni Lilibet sa kanila. Bumaba na rin si Mark dala ang sasakyan. Hindi siya maaaring maging bastos sa mga kliyente ng kanyang asawa. Itong matandang Buick. Kumunat ang noo ng dalawang babae. Wala ba silang BMW o Benz para sunduin sila? Biglang nadismaya ang dalawang babae at naramdaman nilang hindi na sila dapat pumunta rito. Napakasayang ng kanilang oras. Isang kumpanya na hindi kayang bumili ng Mercedes para sunduin sila. Maaari ba itong ituring na isang kumpanya? Pareho silang umiling. Kabanata 160. Alam ni Lilibet Polan ang iniisip nila. Sa katunayan, ang mga kotse ng kumpanya ay isang mahalagang simbolo ng kung gaano matagumpay ang isang kumpanya. Siya mismo ang nakakaintindi nito. Ngunit, hindi naman ganoon kalala ang kotseng ito, di ba? Ito ay maganda, tahimik, at komportable. Gayunpaman, tinanggihan lamang nila ito sa sandaling nakita nila ito. Napabuntong hininga si Lilibet, pakipasok. Forget it. Since nandito na tayo, let's go and have a look. Tutal si Susan naman ang nagpakilala sa atin sa kanya, so it shouldn't be all that bad, right? Sabi nung dalawang babae at sumakay na sa kotse. Nakahinga siya ng maluwag at sinabi kay Mark Orleans, "Hubby, let's go." Tumango siya. Kitang-kita niya na nakatingin ang dalawang babae kay Lilibet. Masasabi ni Mark na masama ang loob ni Lilibet. Hindi niya ibinalita, pero halata naman. Kailangan niyang bilhan siya ng magandang kotse sa lalong madaling panahon. Sumakay siya sa kotse at nagmaneho. Umupo si Lilibet sa tabi niya. Pagkarating sa parking lot ng plaza ay bumaba sa sasakyan ang dalawang babae. Tinabi ni Lilibet kay Mark na ituloy ang sarili niyang mga plano, ngunit umiling siya. Gusto niyang manatili sa tabi niya. Naantig si Lilibet. Pagkatapos ay dinala niya silang tatlo sa kumpanya. Director Polan, paano mo nakuha ang ideya na magsimula ng isang kumpanya dito? Tanong ni Director Claire. May malapit na school. No, what I'm asking is, medyo malayo ang location ng plaza na ito. How did you find this location? Mura ba ang rent? Maraming mga kadahilanan, sabi ni Lilibet. Ang pangunahing dahilan ay malapit ito sa kanyang paaralan, kaya naramdaman niya na mas komportable ito para sa kanya. Nako, kaya dapat dahil sa murang upa, sabi ni Direk Claire. Hindi nakaimik si Lilibet. Bakit naisip ng maraming boss na hindi angkop ang plaza na ito? Talagang malayo ito, ngunit ang mga prospect ng negosyo ng lugar na ito ay mukhang maganda. At least iyon ang naisip niya. Bukod dito, ang plaza ay mabilis na umunlad kamakayan na may maraming pamumuhunan upang mapabuti ang mga pasilidad dito. Nangangahulugan ito na ang may-ari ng plaza ay nagtatrabaho upang ayusin ang lugar na ito. Kaya maganda ang kinabukasan ng plaza na ito. Marahil ito ay maaaring maging isang mahusay na lugar sa hinaharap.
Ngunit hindi pa niya nakilala ang may-ari ng plaza. Magiging medyo mahal ang upa dito sa hinaharap pagmamalaki ni Lilibeth. I don't think so. Feeling ko bibilas lang ng mura ang upa. Umiling si Direk Claire. I think so too, Director Polan. The prospects of this location don't look that good. I feel it would be better if your company changed places. Sabi din ni Direk Ayana. Nagkakamali kayong dalawa. Napakaganda ng mga prospects ng plaza na ito, at lalo lang magmahal ang renta, mahinahong sabi ni Mark. Laking gulat ni Lilibeth, ang ganda talaga ng mata ng hobby niya. Napatingin ang dalawang babae kay Mark. Umiling si Direk Claire. Nagkakamali ka. Masyadong malayo ang plaza na ito. Walang mga office building sa paligid maliban sa malapit na paaralan, at mukhang walang mga luxury boutiques dito. Ang plaza na ito ay nabubuhay sa kita ng mga low-end negosyo. Ang mga prospect dito ay nag-aalala. Tama. Miserable ang foot traffic dito. Kung wala ang mga customer at ang tubo na dinadala nila, ang mga tindahang ito ay hindi rin kikita ng sapat na pera upang manatili. Magsimulang mawala ng pera, tiyak na magsisimula silang umalis dito, sabi ni Direk Ayana. Matalas ang mga mata nila. Sa pagtingin sa paligid, ang plaza ay tila walang gaanong customer, at ang mga tindahan ay malinaw na nagre-record ng mga pagkalugi. Ito ay hahantong sa pagbaba sa antas ng serbisyong ibinigay at pagkawala ng mga customer. Sa kanilang isipan, kung ang mga bagay ay lumala, ang tanging paraan para sa plaza na ito ay ang pagsasara. Bagaman walang gaanong tao ngayon, magkakaroon ng sapat na sandali, sabi ni Mark. Soon. Hindi ko talaga nakikita. Naiinis na umiling ang dalawang babae. Oo, may movie production crew na lalabas para kunan ng eksena ng pelikula sa plaza na ito sa lalong madaling panahon. Isang movie production crew. Nagulat si Lilibeth. Bakit hindi niya narinig ito? Isang movie production crew. Nagulat ang dalawang babae, ngunit maya-maya ay nagtawanan. Ano ang silbi ng ilang basurang production crew na pumupunta para mag-shoot dito? Hindi yun makakatulong sa plaza. Umiling si Direk Claire at tumawa. The only reason any production crew would shooting their scenes here would be because the cost is cheap. Kawawang production crew with outdated stars, it wouldn't help the plaza at all. Tumawa si Direk Ayana. Any crew shooting their movie here would mean that they only have a cheap budget of maybe around $1 or $2 million. Hindi man ito mapapanood, lalong hindi nakakaakit ng mga taong dumating. I think you're mistaken. The director of this movie is the famously acclaimed Erika Yannick, and the female lead is Sabrina Yoldan. Surely their appearance here would bring about some crowds, right? Sabi ni Mark. Siya ngayon ay nasa industriya ng pelikula. Siguradong hindi lang ito ang pelikulang pinag-investan niya. Para sa lahat ng magiging pelikula niya, binalak niyang kunan ng production crew ang mga eksena nila rito. Sinimulan na niya ang pagpaplano para sa kanyang susunod na pelikula na magiging isang uri ng lihim na pelikula sa piitan na kukunan din dito. Nagulat ang dalawang babae. Siyempre, narinig na nila sina Erika at Sabrina. Pupunta ba talaga sila dito para kunan ang pelikula? Mas natulala ngayon si Lilibeth. Kaya ba dumating si Sabrina sa kanilang paaralan sa kabilang pagkakataon upang pag-usapan si Mark tungkol sa paggamit ng plaza bilang backdrop para sa kanilang pelikula? Pero hindi ba dapat pag-usapan niya ito sa plaza manager na si Yolanda Lane? Higit pa rito, hindi lang isang pelikula ang kukunan dito, ngunit marami pang iba, patuloy ni Mark. Sige, parang mali tayo nun. Kung ang plaza na ito ay talagang pinili nila, marahil ang amo ng plaza na ito ay talagang may ilang mga kasanayan. Sabi ni Direk Claire habang umiiling. Nainggit si Direk Ayana. Napakaswerte ng plaza na ito na napili bilang venue ng shooting ng pelikula. Bakit hindi nakuha ng kanyang farmhouse ang pagkakataong iyon? Pagdating nila sa kumpanya niya, nakita ni Mark na pinapuna nilang dalawa ang bawat maliit na detalye at patuloy na ibinababa ang presyo. Kahit na sa absolute minimum na presyo ni Lilibeth, gusto pa rin nilang maging mas mura ang bayad. Alam ni Mark ang kanilang ginagawa. Tinusubukan nilang makuha ang pinakamahusay na serbisyo para sa ganap na pinakamurang presyo. Malamig na bamaantong hininga si Lilibeth. Na-pressure siya. Marami pa siyang utang na babayaran at talagang kailangan niya ang mga ito para tanggapin ang kanyang proposal. Pag-isipan natin.
Tumayo silang dalawa. Nakaramdam ng pagkadismaya si Lilibeth, nangangahulugan lamang ang kanilang mga salita na hindi sila interesado sa pakikipagnegosyo sa kanya. Hindi niya kayang baba ng mga bayarin para malugi siya, di ba? Bukod dito, ang mga gerong kinuha niya ay ang pinakamahusay sa pinakamahusay, at ang presyo na inaalok ng dalawang babae ay malapit na sa sahod na kailangan niyang bayaran para sa mga guro. Kaya kahit na halos 20 tao ang dumalo sa kanyang pagsasanay, maaari lamang siyang kumita ng 5 hanggang 6 na raang dolyar bawat tao sa maximum. Ito ay isang malaking konsesyon, ngunit hindi pa rin sila sumang-ayon dito. Wala na siyang magagawa ngayon. Huwag na muna nating alalahanin yan. Mag-lunch tayo tapos pag-usapan natin to, sabi ni Mark. Nagkatinginan silang dalawa. Naisip ba talaga niya na makukumbansi niya silang pumirma sa kontrata sa isang tanghalian? Imposible. Hindi na kailangan yan. Umiling si Direk Claire. Sumasang-ayon na pumirma sa kontrata sa isang pagkain na nagkakahalaga ng 2 hanggang 300 dolyar. Ito ay hindi katumbas ng halaga. Oo, sa airport na tayo kakain. Ang pagkain sa airport ay hindi man lang lumalapit sa isang 5-star hotel, hindi ba? Ngumiti siya. Ano? 5-star hotel. Nagulat silang dalawa. Inaasahan nilang i-treat sila sa isang stall sa gilid ng kalsada para sa tanghalian, ngunit talagang dinadala nila sila sa isang 5-star hotel. Ito. Natigilan si Lilibeth. Isang 5-star hotel. Ang isang pagkain na tulad nito ay nagkakahalaga ng hindi bababa sa 1,000 dolyar. Tama. May alam akong 5-star hotel na nagsaserve ng masarap na seafood. Dahil nandito na kayong dalawa, you must most definitely try it out, sabi ni Mark. 5-star hotel ba talaga to? Pansamantalang tanong ni Direk Ayana. Siyempre. Tiwala si Mark na kung gagana ang deal na ito, tiyak na irerekomende nila ang mga ito sa kanilang mga kaibigan at magdadala sa kanila ng mas maraming kliyente. Ang priority ngayon ay kumbansihin silang pumirma ng kontrata kay Lilibeth. Sa mga kakayahan ni Lilibeth, walang duda na ang dalawang babaeng ito ay magiging pangmatagalang customer. Nag-alinlangan ang dalawang babae. Malapit na silang sumang-ayon sa mga tuntunin, at dahil bukas palad silang mag-alok sa kanila ng gayong pagkain, hindi tama na tanggihan sila. Sige, tumanggo ang dalawang babae. Tara na, sabi ni Mark habang inaakay silang dalawa palabas. Inilabas ni Lilibeth ang lahat ng pera na nasa kanya at ibinigay kay Mark. Nagpapasalamat siya sa kanya dahil sinubukan niya ang lahat ng kanyang makakaya. Hindi man lang niya naisip na i-treat ang mga ito sa isang pagkain para masiguro ang negosyo. Kunin mo. Magiging mahal ang kumain sa isang 5-star hotel. Magagamit mo ang perang ito para bayaran ito mamaya, sabi ni Lilibeth. Tumawa si Mark. Kinailangan pa ba niyang magbayad ng pagkain sa hotel ng kanyang ina?